Isang grupo ng mga armadong tao ang humahabol sa isang babaeng walang armas. Sila ay nagmamadaling dumaan sa mga istasyon ng tren at riles na nakikibahagi sa isang matinding habulan. Gayunpaman, ang larong ito ay tila kapanapanabik lamang sa panlabas habang ang babae ay umakyat sa bubong ng tren. Kaswala na nadama ni Kang Seohae ang hangin sa kanyang mukha, isang pakiramdam na imposible sa kanyang panahon. Sa hinaharap, isang kakilakilabot na sakuna ang halos pumuksa sa buong sangkatauhan. Upang muling isulat ang katotohanan, hindi mabilang na tao ang ipinadala sa nakaraan upang hanapin ang pangunahing babae na maaaring magpabago sa lahat. Isa rin si Kang Seohae sa kanila. Ayaw ng ama ni Kang Seohae na malagay sa panganib ang kanyang anak dahil sa misyon. Nais lang niya na mabuhay si Kang Seohae ng masaya, kaya tatlong bagay ang ipinayo niya rito. Una, sa sandaling bumalik sa nakaraan ay kailangan niyang tumakas agad at huwag na huwag magpapahuli. Ikalawa, huwag na huwag magtitiwala kahit kanino. Ikatlo, at ang pinakamahalaga, huwag na huwag mong sasalubungin ang isang nagngangalang Han Tae-sul. Nang bumalik si Kang Seohae sa kasalukuyan, dala niya ang isang malaking maleta at nagsimulang tumakas mula sa paghabol ng mga misteryosong tao. Sino si Han Tae-sul? Siya ang CEO ng isang kumpanya ng Quantum at Time, at isa ring pambihirang henyo. Pansinin, kahit ang isang henyo ay may sariling bangungot, at iyon ay ang kanyang kapatid na lalaki. Patagal nang nawala ang kapatid ni Han Tae-sul sa mundong ito. Simula noon, nagsimulang uminom ng gamot si Han Tae-sul upang labanan ang mga guni-guni. Bigla, nabasag ang salamin ng sabungan ng eroplano dahil sa isang hindi matukoy na bagay. Nagdulot ng matinding presyon ang pagkawala ng malay ng piloto. Nang papalubog na ang eroplano, pumasok si Han Tae-sul sa cockpit. Gumamit siya ng tape upang pansamantalang ayusin ang salamin. Sa harap ng power outage ng control panel, naisip ni Han Tae-sul na ilipat ang kuryente mula sa mga hindi kinakailangang circuit patungo sa control panel gamit ang mga magnet. Hinugot niya ang isang malaking bundle ng wire at dahan-dahang sinunog ito gamit ang lighter. Ngunit sa sandaling ito ng buhay o kamatayan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Malapit nang bumagsak ang eroplano mula sa 10,000 metro. Ngunit ang lalaking ito, habang inaayos ang mga wire ng eroplano, ay kalmadong nakipag-video call sa kanyang mga empleyado at nagbibigay ng mga huling tagubilin. Nang malapit nang bumagsak ang eroplano sa lungsod, nagpa siya si Han Tae-sul na sumugal. Nagpakita muli ang ilusyon ng kanyang kapatid na si Han Tae-san, marahil sa pagkakataong ito ay magsasama na talaga silang magkapatid. Nagdikit ang positibo at negatibong dulo sa magnet, sumiklab ang matinding kuryente, na sinundan ng isang puting kislap. Naalala ni Han Tae-sul ang mga sandali nilang magkapatid. Nang magising si Han Tae-sul, nasa ospital na siya. Ang kanyang ipinakitang kagitingan sa eroplano ay nagpabago sa kanya bilang pambansang idolo. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng ospital, binalaan siya ng kanyang kalihim na kung hindi siya dadalo sa pulong ng lupon, nanganganib siyang matanggal sa kumpanya. Hindi interesado si Han Tae-sul, at agad na kinuha ng kanyang kalihim ang isang drawer na puno ng gamot, umaasang maaari niyang ayusin ang kanyang sarili, at hindi malunod sa nakaraan. Pinayuhan din siya ng magandang psychiatrist na huwag nang umasa sa gamot. Gayunpaman, hindi malilimutan ni Han Tae-sul ang huling sandali ng pamamaalam nila ng kanyang kapatid na si Han Tae-san. Nang sandaling iyon, mahalaga ang oras dahil maglilista na ang kumpanya. Ngunit sumugod ang kanyang kapatid na lalaki sa bulwagan, bumubulong na may mga taong may maleta na sumusubaybay kay Han Tae-sul. Walang oras si Han Tae-sul upang pansinin at naghiwalay sila ng may alitan. Pagkatapos bumalik mula sa ospital, hinarang siya ng isang lalaking puno ng sugat. Hindi iba ang lalaking iyon kundi ang kopilot ng bumagsak na eroplano. Balisa nitong sinabi kay Han Tae-sul ang tatlong salita, "Gyurigu," at pagkatapos ay bumulong tungkol sa pagiging handa na tiisin ang anumang bagay, at ibinigay kay Han Tae-sul ang footage bago bumagsak ang eroplano, pagkatapos ay naglaho sa dilim. Pinanood ni Han Tae-sul ang footage at laking gulat niya nang matuklasan na ang bagay na bumali sa salamin ay hindi ibon, kundi isang itim na maleta. Agad pagkatapos, isang anino ang dumaan at ito ay isang tao. Sa pag-zoom in at pag-recover ng imahe, tila nahulog si Han Tae-sul sa isang butas ng yelo nang matukoy niya na ang figura ay malinaw na ang kanyang kapatid na si Han Tae-san. Kinain ng babaeng ito ang buong saging, hindi na kinailangan pang balatan. Ang babae ay hindi lang kakaiba kundi mayroon ding kamanghamanghang kakayahan, ang makahula sa hinaharap. Maaari pa nga niyang tumpak na mahulaan ang mga nanalong numero ng loto. Dahil siya mismo ang nagmula sa hinaharap, si Kang Seohae. Matapos makatakas sa paghabol, si Kang Seohae ay kinupop ng isang empleyado ng restaurant na nagngangalang Son Hee-wook. Sa simula, balak lang ni Son Hee-wook na pakainin si Kang Seohae at pagkatapos ay paalisin na agad ito. Dahil sa anumang anggulo, ang isang babaeng nakasuot ng pajama at may dalang malaking maleta ay mukhang problema. Bigla, ipinalabas sa Gihee ang balita tungkol sa pagliligtas ni Han Tae-sul sa bumagsak na eroplano at ang ilaw sa restaurant ay kumukutitak. Natuklasan ni Son Hee-wook na nawala si Kang Seohae sa hangin. Nang maglaon, napagtanto ni Son Hee-wook na nawalan lang ng malay si Kang Seohae. Nang magkamalay si Kang Seohae, naging agresibo siya sa lahat ng bagay. Maingat niyang sinuri ang mga gamit sa kanyang maleta, at saka lang siya nakaramdam ng kapanatagan nang makumpirmang walang kakaiba.
Binalatan ni Son Hyuk ang saging, at sa unang pagkakataon ay natikman ni Kang Seo-hae ang tunay na lasa ng saging. Pagkatapos, hiniling niya kay Son Hyuk na tawagan si Han Tae-sul, ngunit ang sumagot ay ang operator lang ng kumpanya. Nagbabala si Kang Seo-hae na may isang grupo ng mga tao ang paparating upang dakpin si Han Tae-sul, at sinabing kailangan niyang mag-ingat ng husto. Sa kabilang banda, isiniwalat ng kopilot ang kanyang natuklasan sa isang reporter na nagngangalang Kim Ki-ae-hyun. Sa daan patungo sa reporter, sa sandaling paandarin niya ang kotse, isang malakas na pagsabog ang nagpuksa sa kanyang pag-iral. Matapos kalkulahin ang parabola trajectory, natukoy ni Han Tae-sul ang eksaktong lokasyon ng itim na maleta. Sa huli, natagpuan niya ang maleta sa isang disyertong lupain. Nang makita ang lock ng code sa maleta, si Tae-sul ay napaisip sa mga alaala tuwing itatakda ng kanyang kuya ang password, na dapat ay petsa ng kanyang kapanganakan. Dahan-dahang inilagay ni Tae-sul ang mga numero, isang click, bumukas ang maleta. Ang mga personal na gamit ng kanyang kapatid na sumakabilang bantay na ay lumitaw sa isang malayong kaparangan, nakakaiba sa paningin ng lahat. Binuksan ni Han Tae-sul ang maleta, sa loob ay mga ordinaryong bagay lang, isang flip phone, isang film camera, at isang susi. Napaisip si Han Tae-sul, buhay pa kaya talaga ang kanyang kuya? Pagbalik sa kotse, isinaksak niya ang telepono para mag-charge at nakita na mayroong mahigit 100 na missed call. Isang hindi inaasahang tawag ang dumating, mabilis na pinindot ni Han Tae-sul ang answer button. Ang tumatawag sa telepono ay nagpakilalang si Kim Bong-sam, na pagkamalan si Han Tae-sul na kanyang kuya, at tinanong kung ligtas na siyang nakalapak. Sumasabay si Han Tae-sul sa sitwasyon, ngunit nabuking pa rin siya. Agad na binaba ni Bong-sam ang tawag, at nang tawagan muli ni Han Tae-sul, wala na ang numero. Bago pa man makapag-isip si Han Tae-sul, binato na ng pintura ang kanyang bahay, na nagbabala sa kanya na huwag nang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang kuya. Gayunpaman, habang lumalalim ang misteryo, lalong hindi sumuko si Han Tae-sul. Matapos subukang gamitin ang susi, ngunit hindi mabuksan ang pinto ng bahay, gumawa siya ng dark room sa bahay at nagsimulang mag-develop ng mga litrato mula sa film camera. Nang lumabas ang mga litrato, hindi lamang mga larawan ng kanyang kuya ang nasa kamera, kundi pati na rin ang mga larawan ni Han Tae-sul sa kaparangan noong araw. Ang mas nakakatakot ay sa pelikula ay na-develop din ang mga litrato ng hinaharap, tulad ng seminar bukas at ang kasal ni Han Tae-sul sa isang babae. Ang babae na iyon ay si Seo-hae. Isang grupo ng misteryosong tao ang biglang sumugod sa simbahan, inatake si Seo-hae, at tinanong si Han Tae-sul kung mas gusto niya ang mundo o ang babae. Matapos ang putok ng baril, nagising si Seo-hae na gulat. Gayunpaman, dumating ang ilang lalaki na nakasuot ng suit sa Chinese restaurant. Tinanong ang may-ari ng restaurant kung mayroon na siyang tinanggap na taong lumampas sa hangganan. Ginamit nila ang kanilang kagamitan upang suriin ang may-ari ng restaurant at naglabas ng babala ang kagamitan, kaya agad na pinigilan ng mga lalaki ang may-ari ng restaurant. Mukhang sila nga ang management bureau na binanggit ng kopilot. Nasa inuupahang apartment sina Seo-hae at Son Hyuk, kaya hindi sila natuklasan ng management bureau. Hindi pamilyar si Seo-hae sa lugar, kaya para mahikayat si Son Hyuk na sumama sa kanya sa Busan para makipagkita kay Han Tae-sul, ginamit niya ang jackpot sa loto bilang kondisyon para isama si Son Hyuk sa pakikipagsapalaran. Habang naghahanda silang umalis, natunton pa rin sila ng management bureau. Ang babaeng ito ay nanatiling kalmado sa harap ng mahigit 100 ng lalaki na nakapaligid sa kanya. Sa isang masikip na espasyo, siya ay isang diyosa ng digmaan. Ang kanyang mga suntok at sipa ay mabilis, at kinuha niya ang baril upang lumaban, kahit na nakatutok ang baril sa kanyang noo ay hindi siya natakot. Dahil sa hinaharap, si Seo-hae ay may isa pang pagkakakilanlan. Siya ang nangungunang espesyal na ahente ng sangkatauhan, karapat-dapat tawaging diyosa ng digmaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga lalaking nakasuot ng suit ay puro pasa at walang tigil sa pagdaing. Ngunit sa labas ng apartment, 12 ng baril ang nakatutok sa kanila. Sa harap ng sitwasyong ito, buong pagpapasya si Seo-hae na lumabas, nilapitan ang kalaban at mabilis na pinabagsak ang sniper, pagkatapos ay tumakbo patungo sa bubong. Si Seo-hae, na basang-basa ng pawis, ay gustong sumuko, ngunit itinulak siya ni Son Hyuk sa katabing bubong. Ang diyosa ng labanan at ang kanyang kasama ay sa wakas ay napunta sa bingit ng kamatayan. Kinukob sila ng pinuno ng management bureau at ng kanyang mga tauhan. Agad namang hinila ni Seo-hae si Son Hyuk at tumalon sila, maswerte silang napunta sa truck ng basura. Dumating ang dalawa sa istasyon ng tren, biglang luminaw ang isip ni Seo-hae. Hindi niya maaaring isama ang inosenteng tao sa mapanganib na lugar. Kaya, habang umalis si Son Hyuk, tinapos niya ang mga numero ng loto at mag-isa siyang pumunta sa Busan. Ang nakakatawang lalaking ito ay ibinabalot ang lahat ng abo ng kanyang kapatid na lalaki para dalhin. Ang nakakatawa ngunit nakapanlulumong gawaing ito ay talagang ikinagulat ng mga nakasaksi. Sinuri ni Han Tae-sul ang ihiki ng abo at natuklasan na hindi talaga ito ang abo ng kanyang kapatid. Ang misteryo ng flip phone at film camera ay nalutas na, kaya para saan ang susing ito? Habang nag-iisip si Han Tae-sul, sinabi ng kanyang empleyado na ito ang susi, marahil ay susi ito sa isang safe. Naalala ni Han Tae-sul na sa dating lokasyon ng kumpanyang itinatag niya at ng kanyang kuya ay mayroong safe. Minaneho agad nila patungo doon, ngunit natuklasan na may nakakuha na ng safe.
Ang nakakalito ay mayroon pa ring senyales ng taong naninirahan sa maliit na silid. Sa sandaling ito, tumawag muli ang telepono ni Kim Bung Sam. Lumalabas na siya ang kumuha ng safe. Ang safe na ito ay may self-destruct function, kaya hindi niya ito basta-basta mabubuksan, at tanging pakikipagtulungan lamang kay Han Tae-sul ang kanyang maiaalok. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, pinaalalahanan niya si Han Tae-sul na papalapit na ang mga tao ng Management Bureau. Nakita ni Han Tae-sul na mayroong grupo ng mga nakasuit na tao ang nagkukumpulan sa labas. Mabilis niyang sinira ang telepono at gumamit ng mga kasalukuyang kagamitan para makagawa ng dust explosive device. Pagbalik ni Han Tae-sul sa sasakyan, nabigyan na ng electric shock ng pinuno ng Management Bureau ang kanyang empleyado. Sa huli ay hindi pa rin siya nakataka sa paghabol ng Management Bureau. Naglunsad ang Foreign Management Bureau bilang isang Foreign Immigration Office, ngunit sa katunayan ay isang mas kakaibang organisasyon. Ang mga taong nakakulong dito ay malamang ng mga individual na bumalik mula sa hinaharap. Si Han Tae-sul ay inanyayahan sa isang puting silid, kung saan wala ring signal ang telepono. Binitbit ng mga tauhan ng Management Bureau ang kagamitan para suriin si Han Tae-sul. Nang makumpirma nilang wala siyang kontak sa mga tao sa hinaharap, saka lang sila nagsimulang magtanong. 2 tanong lang ang tinanong ng pinuno ng department, tungkol kay Seo Hai at sa maleta. Ang sagot ni Han Tae-sul ay hindi niya alam. Nang makitang hindi siya nakikipagtulungan, inilantad ng pinuno ng departamento ang lahat ng nakaraan ni Han Tae-sul ang kanyang pagiging babaero, pagka-adik sa droga bawat isa ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng kanyang stock. Gayunpaman, sa harap ng banta na ito, ang sagot ni Han Tae-sul ay hindi ko alam. Dahil sa hindi pagiging malambot o matigas ng kalaban, napilitan ang Management Bureau na gumamit ng espesyal na hakbang. Pagkalipas ng putok ng baril, nagising si Han Tae-sul sa kanyang vilya. Ganoon pala kalakas ang Management Bureau para maibalik ang isang tao sa kanyang bahay. Agad na sinuri ni Han Tae-sul ang maleta at nang makumpirma na walang problema, saka lang siya talagang nakampante. Bagamat hindi marami ang kanyang alam, nagpasya pa rin si Han Tae-sul na pumunta sa Busan para dumalo sa seminar bukas. Isang beses na nakagat ng ahas, 10 taon takot sa lubid. Sa pagkakataong ito, hindi pinili ni Han Tae-sul ang eroplano, kundi ang high-speed train. Sa oras na ito, si Seo Hai ay naghahanda na ring sumakay ng tren patungong Busan. Ang kanilang kahirapan ang nagpatid sa kanilang pagkikita. Kung may kaunting pera lang si Seo Hai, marahil ay nakasakay na siya sa parehong high-speed train ni Han Tae-sul. Ngunit sa huli, pinagkaitan pa rin sila ng kapalaran na magkita. Narito sa Busan, South Korea, ang iba't ibang uri ng deformed na tao ay nagbibigay ba sa iyo ng pakiramdam na parang naaalala mo ang pelikulang Train to Busan. Ngunit hindi ito Train to Busan kundi isang space-time assassination. Habang abala ang paghahanda para sa seminar, isang grupo ng kakaiba, tuyong mga tao ang inilipat sa bulwagan. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay namatay agad pagdating. Ang tanging nakaligtas na mutant ay kinuha ang damit ng security guard at nakihalo sa bulwagan ng seminar. Inilabas ng mutant ang maleta na na-teleport kasama niya at sa loob ay isang malaking itim na baril. Dahil hindi pa dumarating si Han Tae-sul, ipinasa ang gawain ng presentasyon kay Sung Byu, ang kanyang kinatawan. Ang kanyang nobya ay siyang psychologist ni Han Tae-sul. Mukhang may pinaplano ang dalawang ito. Opisyal na nagsimula ang seminar, umakyat si Sung Byu sa entablado. Naghanda na ang lalaki na kalabitin ang gatilyo, ngunit nang tingnan niya ang litrato ay napagtanto niyang hindi tama ang target. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumitaw ang pangunahing karakter. Kinuha ni Han Tae-sul ang mikropono mula kay Sung Byu at nagsimulang pamunuan ang buong presentasyon. Ang focus ng presentasyong ito ay ang tila ordinaryong makina na iyon. Naglabas si Han Tae-sul ng isang piraso ng rock candy at inilagay sa makina, nag-type ng ilang sandali sa keyboard at pagkatapos ay kumuha ng isang tasa ng kape. Sa sumunod na segundo, nangyari ang himala. Matagumpay na nanaliksik si Han Tae-sul ng isang quantum teleportation device. Ito ba ang prinsipyo na nagpapahintulot sa mga tao sa hinaharap na maglakbay? Ngunit sa sandaling ito, tila nakita ni Han Tae-sul ang anino ng kanyang kuya sa mga manonood. Kinabahan siyang uminom ng gamot, ngunit hindi pa rin nawala ang ilusyon. Totoo ba ang kuya na nasa harapan niya? Inakala ni Sung Byu na muling nagkaroon ng ilusyon si Han Tae-sul at akmang ibababa na siya sa entablado. Kasabay nito, sumugod din si Seo Hai sa bulwagan, sumisigaw kay Han Tae-sul na humiga. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, isang bala ang humagibis sa tainga ni Han Tae-sul. Agad, ang bulwagan ay nahulog sa kaguluhan. Alam ng lalaki na siya ay nabuking ngunit gusto pa rin niyang tapusin ang pagpatay. Gayunpaman, ang pangalawang bala ay hinarang ng bodyguard ni Han Tae-sul. Sumugod sa entablado si Seo Hai, ang survival expert, hinila si Han Tae-sul sa pinagtataguan, mabilis na kumilos at nagsimulang magligtas ng mga tao. Naglabas ng baril ang misteryosong lalaki. Mukhang para mapigilan si Han Tae-sul, kailangan muna niyang alisin ang babaeng nasa likod nito. Ang lalaking may makintab na mukha, nakamukhang kamukha ng isang kontrabida. Kinuha ang baril at sabay na binaril ang mag-asawa. Iniiwasan ni Han Tae-sul at Seo Hai ang hindi mabilang na bala mula sa mamamatay tao. Ang security team ay naghahanap na sa buong gusali, ngunit nagawa pa rin niyang makalusot sa kanila at patuloy na inatake ang dalawa.
Bilang pinakamalakas na mandirigma, mabilis na pinabagsak ni Seohae ang mamamatay tao. Gayunpaman, inihayag niya na lahat sila ay mula sa hinaharap at dapat niyang malaman kung ano ang mangyayari sa bandang huli. Bigla, dumating ang isang grupo ng mga security guard. Mahigpit na hinawakan ni Seohae si Han Tae-sul, inalis siya sa bulwagan, at pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng mga aksyon na parang sa martial arts film. Ngunit hindi sila si Jackie Chan o Donnie Yen. Matapos ang isang hindi kagandahang pagtalon, sa wakas ay napagtanto ni Han Tae-sul na si Seohae ang babaeng nasa larawan ng kasal. Hindi pa man lubos na nakapagdiwang ang mag-asawa sa muling pagkikita, dalawang baril na ang nakatutok sa kanila. Sa wakas ay lumitaw si Kim Bong-sam. Sa ilalim ng tutok ng baril, hindi makalaban ang dalawa at napilitan silang sumama sa kanya sa sasakyan. Nagwakas din sa wakas ang kaguluhan sa bulwagan. Dumating ang Management Bureau para linisin ang kalat. Sa kabilang banda, hinarap ni Sungbu ang mga tanong mula sa lupon ng mga direktor. Nagsimula siyang mag-isip kung dumating na ang pagkakataon niyang umangat sa posisyon ni Han Tae-sul o kung nawala na siya bago pa man iyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang Asian supermarket. Ang supermarket na ito ay isang front lamang ni Kim Bong-sam. Ang tunay nitong pagkakakilanlan ay isang embahada para sa mga transgender mula sa hinaharap. Si Kim Bong-sam ay parang isang tagapamagitan, tumutulong sa mga tao mula sa hinaharap na mabilis na umangkop sa kasalukuyang kapaligiran, at kasabay nito ay kumikita sa pamamagitan ng pagkuha ng mga gamit sa kanilang mga maleta. Kahit na maraming paliwanag, si Han Tae-sul ay marami pa ring katanungan na kailangang masagot. Wala nang magawa si Kim Bong-sam kundi dalhin siya upang saksihan ang katotohanan ng mundo. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang isang bagay na pinagsisisihan mo sa nakaraan, magkano ang handa mong ibayad? Ang sagot ng lalaki ay lahat. Lubos na nasiyahan si Kim Bong-sam sa sagot na ito at nagpa siya na ipatingin kay Han Tae-sul kung paano gumagana ang Asian supermarket. Dinala sina Han Tae-sul at Seohae sa isang silid na puno ng mga electronic device. Ang babaeng nakasalamin ang nagkokontrol sa lahat. Ang kanyang posisyon ay ang download system na responsable sa pagdadala ng mga tao mula sa hinaharap sa tamang lokasyon. Sinuot ni na Seohae at Han Tae-sul ang bulletproof vests at nagsimula na patungo sa download point. Nang malaman na si Seohae ay mula rin sa hinaharap, gustong bawiin ni Kim Bong-sam ang sobra niyang pera. Gayunpaman, nang halukayin niya ang backpack ni Seohae, puno ito ng mga espesyal na armas. Kumuha siya ng isang talaarawan, nais tuklasin ang mga sikreto ng dalaga. Hindi nakatiis si Han Tae-sul na nakatayo sa tabi, gusto niyang bilhin ang talaarawan. Humingi si Kim Bong-sam ng 100 milyong won, agad namang pumayag si Han Tae-sul nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, biglang tinaasa ni Kim Bong-sam ang presyo, na nagbigay ng maraming dahilan para magdagdag pa ng 50 milyong won. Huminga ng malalim si Han Tae-sul at kinuha ang telepono ni Kim Bong-sam para mag-transfer. Ang 50 milyong won ay hindi lang binili ang talaarawan, kundi pati na rin ang simpatya ng kanyang magiging asawa, kaya kahit anong mangyari ay hindi siya malulugi. Dumating din sa wakas ang sasakyan, ngunit nauna na ang Management Bureau. Agad na tinawagan ni Kim Bong-sam ang babae sa base. Nag-download siya muli ng bagong lokasyon, kaya napunta sila sa isang abandonadong pabrika. Di nagtagal, ang katotohanan ng mundo ay sa wakas ay nabunyag sa harap ni Han Tae-sul. Nang makita ang lalaki at ang maleta na biglang lumitaw mula sa kawalan, kinilabutan si Han Tae-sul. Ang prinsipyo ng teleportasyon na ito ay eksaktong kapareho ng quantum teleportation. Dumating na ang hinaharap, hindi lang napagtanto ni Han Tae-sul. Kaya mo bang isipin na ito ang mundo 20 taon mula ngayon? Ang lupa ay naging disyerto, ang kalangitan ay nababalot ng nakamamatay na nakakalason na gas, at ilan lamang ang patuloy na nakikipaglaban upang mabuhay. Maingat na naghahanap si Seohae ng mga mapagkukunan sa mga guho. Ang isang poster ng pelikula at isang manika ay parehong pinahahalagahan na parang kayamanan. Sa paglalakbay na ito, gusto niyang mangolekta ng mga baterya, ngunit natuklasan niyang may nakarating na roon bago pa siya. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang pulutong ng mga sundalo. Bagamat mas mabangis ang mga baril, mas mabangis din ang tao, ngunit hindi kusang loob na umatake si Seohae, kundi tahimik na naghintay na umalis ang mga sundalo. Nang makita ang abiso na iniwan ng mga sundalo, sa unang pagkakataon ay naisip ni Seohae ang ideya ng paglalakbay pabalik sa nakaraan. Pagbalik sa kasalukuyan, tinitigan ni Han Tae-sul ang hubad na lalaki na lumitaw mula sa kawalan, ganap na nagiba ang kanyang pananaw sa mundo. Ngunit kalmado lang si Kim Bong-sam, dahil sila rin ay mga time traveler at ang mga unang dumating. Ang rate ng matagumpay na paglalakbay ng mga tao mula sa hinaharap ay 5% lamang. Ang iba naman, tulad ni Han Tae-sul, ay lumapag sa maling lugar o dinakip ng Management Bureau. Lumapit si Han Tae-sul, at ang lalaking nakaitim ay naghanda na mag-inject ng pampamanhid sa hubad na lalaki. Nagtanong si Han Tae-sul tungkol sa impormasyon mula sa hinaharap. Kaunti lang ang suot nila para mas maging tumpak ang pag-download ng data. Ang itim na maleta ang kanilang pinakamahalagang pag-aari, at ito rin ang pangunahing target ni Han Tae-sul at ng kanyang mga kasamahan. Higit sa lahat, dahil ang paglalakbay sa oras ay 20 taon lamang ang agwat, kung ang hinaharap na Han Tae-sul at ang nakaraang Han Tae-sul ay mananatiling magkasama sa isang time-space sa mahabang panahon, ang isa sa kanila ay mawawala. Ayon sa teorya,
Kung ang kapatid ni Han Tae-sul ay makakapaglakbay mula sa hinaharap pabalik sa kasalukuyan, ginising ni Han Tae-sul ang teleponong nakatago sa lalaking nakaitim. Agad na ipinadala ni Siri ang kanilang lokasyon kay Sungbu. Ngunit natanggap din ng Bureau of Control ang signal ng telepono at ipinagbigay alam kay Chief Wang. Tinake ni Han Tae-sul ang pagkakataon na mag-inject ng anesthetic sa katawan ng lalaking nakaitim. Malapit nang sumiklab ang labanan, sinamantala rin ni Seo Hae ang pagkakataon na lumaban, kinuha ang kanyang backpack at tumakas. Dumating ang Bureau of Control, nakita ni Han Tae-sul at ng kanyang mga kasamahan na hindi maganda ang sitwasyon, kinuha ang maleta at tumakas. Gusto ring tumakas ni Han Tae-sul, ngunit hinawakan siya ng hubad na lalaki. Sinasabi na alam niya kung nasaan ang kapatid ni Han Tae-sul. Walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Han Tae-sul na isama siya. Nahirapan silang tumakas, ngunit natagpuan pa rin sila ng Bureau of Control. Sa kritikal na sandali, lumabas si Seo Hae, muling nagningning ang diyosa ng labanan. Nagtago si Han Tae-sul kasama ang lalaki sa loob ng sasakyan, ngunit hindi niya mahanap ang susi. Narito ang napakalakas na paraan ng pagnanakaw ng kotse, sa pamamagitan ng paggamit ng homepage ng black market manufacturer upang simulan ang kotse. Kung walang black market program, gumawa ng isa. Ang pinakahenyo na magnanakaw ng kotse sa kasaysayan ay ipinanganak. Sa wakas ay nabuksan din ni Han Tae-sul ang kotse, ngunit si Seo Hae ay nahuli na ng Bureau of Control. Ayaw man, kailangan niyang paalisin muna ang lalaki. Itinulak si Seo Hae sa kotse, at galit na tinanong ng Bureau of Control kung bakit siya lumapit kay Han Tae-sul. Sa sandaling ito, sinadyang banggain ni Han Tae-sul ang truck gamit ang kotse, at pagkatapos ay tumakas sila ni Seo Hae. Ipinakilala ni Chief Wang ang kanyang sarili bilang isang ahente ng Intelligence Bureau at hinanap si Sungbu. Gusto niyang tingnan ang mensaheng ipinadala ni Han Tae-sul kay Sungbu, pero nang buksan ni Sungbu ang telepono, nawala na ang mensahe. Pagkatapos ihatid si Chief Wang, nilagdaan din ni Sungbu ang petisyon para tanggalin si Han Tae-sul. Sa panig ni Han Tae-sul, hindi siya makatawag gamit ang kanyang telepono. Hindi siya dinala ng lalaki upang hanapin ang kanyang kapatid, kundi dinala sila ng direkta sa kanyang bahay. Ang dahilan ng kanyang paglalakbay pabalik dito ay para humingi ng tawad sa kanyang ina. Noong 20 taon na ang nakalipas, o sa kasalukuyan, dahil sa isang mangkok ng instant noodles, ay nakipagtalo siya sa kanyang ina. Palala ng palala ang kalusugan ng kanyang ina, ngunit hindi pa rin mapigilan ang pagkain ng hindi malusog na instant noodles. Binasag ng lalaki ang mangkok at umalis para magtrabaho, at hindi niya akalain na iyon na ang huling pagkikita nila. Pagkalipas ng 20 taon, muling nakita niya ang kanyang ina at puno siya ng emosyon. Dahil sa problema sa paningin, hindi napansin ng kanyang ina ang anumang kakaiba. Sa pagkakataong ito, personal na ipinagluto ng lalaki ang kanyang ina ng isang mangkok ng noodles, at ang kayamanan na dinala niya sa maleta ay iba't ibang klase ng instant noodles. Pagkatapos kumain ng huling pagkain, sa wakas ay nalutas na ng lalaki ang lahat ng kanyang mga pagsisisi sa tabi ng kama ng kanyang ina. Sa wakas ay sinabi na rin ni Seo Hae ang dahilan ng kanyang paglalakbay. Binigyan niya si Han Tae-sul ng isang business card. Ang nakaraang human-level assassin ay isang taong nagmula sa hinaharap na nagngangalang Sigma. Gusto niyang sirain ang quantum teleportation technology mula sa water school. Ang misyon ni Kang Seo Hae ay protektahan si Han Tae-sul at pigilan siyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa quantum teleportation. Mukhang ang quantum teleportation ang susi sa lahat. Pagkatapos magpaalam sa kanyang ina, ibinigay ng lalaki kay Han Tae-sul ang address ng kanyang kapatid. Kasabay nito ay sinabi na kapag dumating si Han Tae-sul doon, mahigpit na bawal siyang umakyat sa library sa ikalawang palapag at mahigpit na bawal lumabas si Seo Hae. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay dahil nagtatrabaho siya para sa Bureau of Control. Pagitan ng hating gabi, biglang natuklasan ng pulisya ang isang kalbong lalaki na walang braso, na may kakaibang itsura. Gustong arestuhin siya ng pulisya, ngunit sa sandaling iyon, biglang lumabas ang kabilang braso ng lalaki at mahigpit na hinawakan ang liig ng pulis. Ang kalbong lalaki ay isang taong naglakbay mula sa hinaharap. Medyo nahuli lang ang pag-download kaya hindi pa lumabas ang braso. Sa kritikal na sandali, dumating ang Management Bureau. Inaresto nila ang kalbong lalaki at ang pulis ay inaresto rin dahil sa pakikipag-ugnayan sa isang tao mula sa hinaharap. Ang pulis na ito ang nagbigay ng address kay Han Tae-sul. Sumali kaya siya sa Management Bureau dahil dito. Ang mas nakakalito ay ang boss ng pulis ay ang ama ni Seo Hae noong bata pa ito. Sa kabilang banda, natunto ng Bureau of Control ang kinaroroonan ni Han Tae-sul at ng iba pa. Para protektahan ang bangkay ng kanyang ina, tinamaan ng bala ang lalaki sa maraming bahagi ng katawan. Mabilis na pinabulag ni Seo Hae, ang survival expert, ang paningin at palihim na pinatumba ang ilang sundalo. Pagkatapos, sinamantala ni Han Tae-sul ang katangian ng decalcium phosphate na matunaw sa likido kapag nilalamig, ginamit ang malamig na Coca-Cola upang makagawa ng rocket sprayer. Dahil sa kanyang napakagaling na pagmamanipula, nalagpasan niya ang lahat ng naroroon. Nang handa na silang umalis, ang lalaking malapit ng mamatay ay maisinabing puno ng hiwaga kay Seo Hae. Hindi lang ito simpleng pagtatago ng kahabag-habag na bagay, isipin ng mas malalim. Walang oras para mag-isip pa, mabilis na sumakay ang dalawa sa sasakyan ng lalaki. Patuloy na hinahabol sila ng Bureau of Control gamit ang drone at inipit sila sa isang tulay na gumuho.
Ayaw mahuli, isa lang ang paraan ng dalawa kundi ang tumalon sa tulay. Pagkatapos ng tumpak na pagkalkula, tanging kapag magkahawak kamay ang dalawa at sabay na lumundag sa tubig ay magkakaroon ng pag-asa na makaligtas. Ngunit nang lumundag ang dalawa, tinamaan ng Bureau of Control ang braso ni Seo-hae, dahilan upang maghiwalay ang kanilang mga kamay. Sa ilalim ng tubig, nahulog ang talaarawan ni Seo-hae. Iyon ang talaarawan na isinulat ni Seo-hae sa nakaraan para sa kanya sa hinaharap. Dahil sa talaarawang ito, naging matatag ang determinasyon ni Seo-hae na iligtas si Han Tae-sul at pigilan ang digmaan. Gayunpaman, habang unti-unting lumulubog si Seo-hae sa ilalim ng tubig, unti-unti ring nawawala ang mga titik sa talaarawan. Nagbago ang daloy ng panahon. Upang makapagbigay ng tumpak na pagsasalin, kailangan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa The Hereditary series, partikular kung mayroong eksena kung saan tumalon si Kang Seo-hae mula sa tulay at ang kanyang kalagayan pagkatapos. Gayon din ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Han Tae-sul at sa psychologist. Sa harap ng lahat ng ito, hiniling ng doktor na ipaliwanag niya ng malinaw. Gayunpaman, ang pagpapaliwanag ng oras at kwantum sa isang ordinaryong tao ay parang pagpapaliwanag sa pagkakaiba sa pagitan ng mga pabor ng ama namin sa kanyang kasintahan. Inakala ng doktor na tuluyan nang nabaliw si Han Tae-sul, kaya hiniling niyang umalis ito kinabukasan ng umaga. Gayon din, humiram pa si Han Tae-sul ng credit card ng doktor bago siya umalis. Nagising din si Kang Seo-hae pagkatapos ng isang gabi ng tulog. Pinulot ni Han Tae-sul ang lahat ng personal na gamit ni Kang Seo-hae, ang kanyang maliit na pink na baril, ang kanyang diary na nagkakahalaga ng 150 milyong won, at ang pinakamahalaga, ang family photo ni Kang Seo-hae. Nag-almusal ang dalawa habang nag-uusap tungkol sa hinaharap. Isang nuclear war sa hinaharap ang nagpabago sa mundo upang maging abo. Ang mga asasin na iyon ay sa katunayan mga taong naapektuhan ng nuclear radiation. Ginabayan si Seo-hae ng kanyang sarili sa nakaraan, ang kanyang misyon ay protektahan si Han Tae-sul dahil tanging sa ganitong paraan maiiwasan ang nuclear war. Pagkatapos kumain, kinuha ni Han Tae-sul ang isang tumpok ng pera at ibinigay kay Seo-hae, formal na humiling na maghiwalay. Siya mismo ay naging pangunahing target ni Sigma at ng Bureau of Control. Ayaw niyang malagay sa panganib ang buhay ng isang babaeng ilang araw pa lang niyang nakilala para sa kanya. Ngunit hindi sumang-ayon si Kang Seo-hae. Sa kasalukuyan, hindi pa siya maaaring bumalik sa kanyang mga magulang kaya si Han Tae-sul lamang ang tanging kakilala niya. Nang makita ni Han Tae-sul na determinado siyang paalisin siya, itinapon ni Kang Seo-hae ang pera sa basurahan at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Ang batang pulis na si Kim Seo-jin ay inaresto at dinala sa Management Bureau. Ang vice-presidente ng Departamento ng Pulisya ay nasugatan sa proseso ng pagtakip kay Han Tae-sul, kaya't nagpasya ang hepe ng pulisya na ilagay si Seo-jin sa Management Bureau. Isinalaysay sa kanya ng hepe ng pulisya ang lahat. Sa taong 2021, lilitaw ang isang uri ng tao na tinatawag na upload system. Makikipagtulungan sila sa i-download system upang magkasamang dalhin ang mga tao mula sa hinaharap patungo sa kasalukuyan. Bukod pa rito, isinisi niya ang pagkamatay ng kanyang ina kay Kang Seo-hae. Dahil sa galit, umayag si Han Tae-sul na sumapi sa Management Bureau. Ang lalaki na naglalakad sa kalye ay biglang natuklasan na ang mukha ng bawat tao ay naging mukha ng kanyang kapatid. Lumala muli ang kanyang sakit. Bukod pa rito, nang makita ni Kang Seo-hae ang masaya at maaliwalas na tanawin ng pamilya ng iba, nagsimula ring sumakit ang kanyang ulo. Tumakbo si Kang Seo-hae ng baliw sa gitna ng daan na nagdulot ng gulat. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, sa wakas ay bumalik si Han Tae-sul. Naunawaan niya ang pakiramdam ng kalungkutan at ayaw niyang maranasan ito ng sinuman. Sa wakas nagkasundo ang dalawa, nagkamay para magkaayos. Pagdating ng panahon sa hinaharap, si Kang Seo-hae ay kasama ng kanyang ama na nangangalap ng resources. Si Kang Seo-hae ay palaging lumalaban ng buong puso, ngunit sa loob niya ay nagtatago pa rin ang puso ng isang dalagita. Nang makita niya ang kanyang idolo, hindi napigilan ni Kang Seo-hae ang kanyang matinding kagalakan. Talagang hindi pinansin ang mapagmahal na tingin ni Han Tae-sul sa tabi niya. Habang naghahanap ng supplies, biglang nakaramdam ang dalawa ng panganib. Sa katunayan, pagkatapos nito, isang self-propelled machine gun ang umatake sa kanila. Isang grupo ng mga kabataan ang nagtatago sa likod, kinokontrol ang mga makinang ito. Hindi lang sila may self-propelled machine guns, kundi pati na rin drones. Mukhang lahat ay teknolohiya ng Management Bureau. Ngunit sa harap ng dalawang bihasang mandirigma na ito, ang fighting power ang siyang sukatan. Gumamit sila ng gerilya na estratehiya na may maliit at magaan na puwersa. Dahan-dahang pinahina ang opensiba ng kalaban. Nahanap ni Kang Seo-hae ang binatilyong nagmamaneho ng drone, ngunit nang makita niyang mas bata ito sa kanya, nag-alinlangan si Kang Seo-hae na kumilos. Nagplano ang binatilyo na kumuha ng baril sa kanyang likuran upang salakayin si Kang Seo-hae, ngunit mabilis siyang napatumba ng kanyang ama. Sa larangan ng digmaan, ang pagiging maawain sa kalaban ay kalupitan sa sarili. Iyon ang bakal na batas sa panahon ng apokalipse. Pagkatapos ng matinding labanan, dumating sila sa isang abandoneding sauna. Tila nawalan si Kang Seo-hae ng mga alaala na may kaugnayan sa nakaraan, tanging ang kanyang ina at ang paborito nitong tteokbokki na lang ang natatandaan niya.
Ngunit ang pinakapaborito pa rin ng kanyang ama ay ang inihaw na baka sa palayok. Ang dalawa ay nabuhay sa panahon ng apokalipse, at tanging sa ganitong paraan lamang nila maaalala ang nakaraan. Si Kang Seohae, na nakalimutan ang nakaraan, ay nagpasya na hanapin ang kanyang nawawalang alaala. Ang unang bagay ay maligo sa sauna. Pagkatapos, kumain siya ng inihaw na baka sa palayok na inilarawan ng kanyang ama. Binigyan ni Han Tae-sul si Kang Seohae ng isang telepono. Nahimasmasan siya sa regalo ng kanyang ina sa kanyang ika-negatibo, 9 na kaarawan, isa ring telepono. Ang pangalawang regalo ni Han Tae-sul ay isang diary. Dahil basa na at hindi na magamit ang lumang diary, bumili si Han Tae-sul ng eksaktong kapareho. Pagkatapos ng masarap na pagkain, lihim na bumalik ang dalawa sa villa ni Han Tae-sul upang kunin ang susi ng safety deposit box ng kanyang kapatid. Ang mga dokumento na naka-imbak sa safety deposit box ay maaaring may kaugnayan sa prinsipyo ng upload system. Nakuha nila ang susi, ngunit sa sandaling iyon, pinangunahan ni Jung Hyun-gi ang isang grupo ng mga security guard. Hindi lang tinulungan ng mabuting kaibigan na si Jung Hyun-gi na paliitin ang agwat sa pagitan ni Kang Seohae at Han Tae-sul, kundi pati na rin nang makita niyang nagtatago ang dalawa sa kabinet, nagkunwari siyang hindi niya alam. Inutusan pa niya ang security guard na magbantay sa pinto buong magdamag, sinadya niyang lumikha ng pribadong espasyo para sa dalawa. Ang kanyang papel bilang matchmaker ay nakakaantig. Hindi binigo ng dalawa ang inaasahan ni Jung Hyun-gi, uminom sila at nag-usap tungkol sa hinaharap at nakaraan. Hindi tumitigil sa paghahanap kina Han Tae-sul at Kang Seohae sina Choi Yeon-sik at ang management bureau. Naging sentro ng bagyo ang dalawang ito, tila lahat ay gumagalaw dahil sa kanila. Nakahanap na ng posisyon si Chief Hwang para kay Tae-sul, handa nang umalis ang management bureau. Inutusan din ang batang pulis na si Seo-jin, na may mahusay na kakayahan sa pagbaril, na sumali sa misyon. Saan patungo ang kinabukasan? At kailan nilitaw si Sigma, ang nakatagong pinuno sa likod? Isang maliit na eksperimento ang nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. Ngunit ang resulta ng eksperimentong ito ay hindi lang simpleng pagkawala ng kuryente. Sa isang subway tunnel, lumitaw ang isang manlalakbay mula sa hinaharap. Noong 2001, nang si Tae-sul ay wala pa sa posisyon niya ngayon, itinuturing niya ang kanyang sarili sa isang maliit na laboratorio na nag-aaral ng oras at kwantum. Ang kanyang kapatid ang kanyang pinakamatibay na suporta. Akala ni Tae-sul na nabigo na naman ang eksperimentong ito, ngunit sa subway tunnel kung saan nagtatrabaho ang kanyang kapatid, natuklasan niya ang unang tao mula sa hinaharap. Lumapit ang kanyang kapatid para tingnan, at natuklasan na hawak ng tao mula sa hinaharap ang litrato niya at ng kanyang nakababatang kapatid. Sa likod ng larawan ay nakasulat ang bawat pag-atake na haharapin ni Tae-sul sa hinaharap. Gustong tanungin ng kapatid ang katotohanan, ngunit pilay na lumakad ang tao mula sa hinaharap. Dumating ang tren sa istasyon sa oras na ito, kaya't kinailangan ng kapatid na isuko ang paghabol. Sa kabilang banda, palihim na umalis sina Tae-sul at Seohae sa bahay, naghahanda na pumunta sa lokasyon na ibinigay ni Seo-jin para hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit natuklasan ng dalawa na ito ay bahay pala ng chairman ng board of directors. Nagkataon, may handaan doon. Inihanda ni Tae-sul si Seohae ng isang social outfit at imbitasyon para makapasok siya sa handaan. Pagkatapos isuot ang communication earpiece, muling kinuha ni Tae-sul ang isang advanced na teknolohiya sa pagpapalabas ng electronic pulse na maaaring magdulot ng agarang pagkawala ng kuryente sa paligid. Nang handa na ang lahat, pumasok si Seohae sa bulwagan, ngunit dumating din ang management bureau sa oras na ito. Mukhang malapit na namang maganap ang isang matinding labanan. Agad na naging sentro ng atensyon ng handaan si Seohae sa kanyang queen-like demeanor, ngunit tila wala ang kanyang kapatid sa unang palapag. Umakyat si Tae-sul sa ikalawang palapag at hindi sinasadyang nakita si Sung-bu na nagnanais na humalili sa posisyon ng si. Inagaw ng dating matalik na kaibigan ang kanyang posisyon, naramdaman ni Tae-sul ang kaunting pagkalito, ngunit masigit pa ay ang pakiramdam ng kalayaan. Nang sa wakas ay natuklasan ni Seohae ang bakas ng kanyang kapatid, muling nakasalubong ni Tae-sul ang mga tao ng management bureau sa ikalawang palapag. Nagmamadali siyang nagtago sa isang silid, ngunit nagkataong napunta siya sa mismong silid aklatan na sinabi ni Seo-jin. Dahil sa jamming ng management bureau, naputol ang komunikasyon sa pagitan ng dalawa. Nakita ni Tae-sul sa desk ang kontrata sa paglilipat ng quantum technology, at ang tumatanggap ng paglilipat ay nagpinta ng isang kitang-kitang simbolo ng Sigma. Sa kabilang banda, dinala ni Han Tae-san si Kang Seohae sa isang sulok, at binalaan siyang iwan agad si Han Tae-sul. Lumalala ang sitwasyon. Hinarap ang kontrata sa paglilipat, tinanong ni Han Tae-sul ang chairman kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabi ng chairman na sumang-ayon na si Han Tae-sul sa kontratang ito. Tiningnan itong mabuti ni Han Tae-sul at natuklasan na naroroon nga ang kanyang pangalan. Nahinto sa pagbabasa si Kang Seohae nang makita niya ang kanyang sarili sa larawan na kasama ang pamilya na nangangahulugang namatay na siya sa hinaharap. Sa kabilang banda, napagtanto ni Eddie Kim na kailangan niyang humanap ng paraan para mahanap si Han Tae-sul. Nalaman na ang tila mabait na psychiatrist ay anak pala ng chairman. Alam ng kapatid ni Tae-sul ang tunay na pagkatao ni Seohae. Binalaan niya si Seohae na umalis kaagad pagkatapos ay naglaho. Tumakbo si Seohae palabas upang magtanong, ngunit natuklasan na siya ng management bureau.
Nataranta siyang tumakas mula sa bulwagan, ngunit nakahanda na ang lambat ng management bureau sa labas. Tinamaan ni Seojin ang binti ni Seo-hae. Sa kritikal na sitwasyon, napilitan si Seo-hae na i-activate ang electronic pulse. Sa mahalagang sandali, biglang may isang mamahaling sasakyan ang humarurot. Ang may-ari ng sasakyan ay walang iba kundi si Son Hee-wook na iniwan ni Seo-hae sa istasyon ng tren. Dahil sa lottery ticket, ganap na nagbago ang buhay ni Son Hee-wook. Ngunit habang nakaupo si Seo-hae sa marangyang sasakyan, naiisip niya si Tae-sul na kasama niyang nagtitiis ng hirap. Sa kabilang banda, nagising si Tae-sul sa ospital. Sinabi sa kanya ni Nasungbu at ang doktor na nabaril siya sa seminar, ngunit hindi naniwala si Tae-sul. Akala niya ay niloloko siya ni Nasungbu at ng doktor. Ginulo ni Tae-sul ang lahat ng bagay na nagpapakita ng oras sa ospital. Agosto 19, ibig sabihin, isang araw pagkatapos ng seminar. Hindi niya matukoy ang katotohanan, halos gumuho si Tae-sul. Kinailangan ng doktor na turukan siya muli. Upang pakalmahin ang isip ni Tae-sul, sinabi sa kanya ng doktor na maaaring dahil sa pinsala sa noo ay lumikha ang kanyang utak ng mga alaala na hindi umiiral. Ngunit sa katunayan, ginagamit pa rin niya ang gamot upang kontrolin ang isip ni Tae-sul. Ang pagka-addict ni Tae-sul sa gamot ay karamihan ay mula sa doktor at ang kanyang plano ay hanapin ang ligtas na susi upang makuha ang mga dokumento sa loob. Sa puntong ito, tanging tanggapin na lang ni Tae-sul ang katotohanan at umuwi. Ngunit sa bahay, habang mas nag-iisip siya, mas naramdaman niya na may mali dahil ang oras na kasama niya si Seo-hae ay napakatotoo. Si Tae-sul ay sinaktan ng doktor hanggang sa lumabo ang kanyang isip. Si Bong-son, Chief Wang, ang chairman, lahat sila ay naghahanap ng susi na iyon. Sa ilusyon, si Seo-hae mismo ang nagturo sa kanya ng pahiwati. Kahit na ang tao ay maaaring baguhin ang oras sa mga nakasulat na salita, ang batas ng paggalaw ng mga celestial body ay hindi kailanman nagbabago. Isang salita ang nagpagising kay Tae-sul. Agad siyang umasa sa posisyon ng buwan upang hulaan na Setyembre 15 ngayon. Nakisama ang chairman at ang doktor kay Sigma, gamit ang sopistikadong kagamitan para baguhin ang oras sa lahat ng device sa ospital. Tungkol sa kung bakit sila nakipagtulungan kay Sigma, tila upang makakuha ng gamot para sa sakit ng ina ng doktor. Nagising si Tae-sul sa katotohanan na ang lahat ng nangyari sa nakaraan ay totoo. Sa mismong sandaling ito, biglang nahulog ang isang baso sa sahig at nabasag na naglalaman ng larawan ng kasal ni Tae-sul at Seo-hae kasama ang electronic pulse device. Sa wakas ay nagpasya siyang kumawala sa kontrol ng lahat. Inactivate ni Tae-sul ang electronic pulse gamit ang dilim upang makatakas sa bilangguan. Hindi alam ni Sungbu kung ano ang nangyari at balak niyang tumawag sa pulis, ngunit pinutol ng doktor ang tawag. Inutusan siya ng doktor na sundin lang ang kanyang utos para makatiyak na maging. Sa simulat sa pool pala, isang puppet lang si Sungbu. Sa kabilang banda, hindi mahawakan ni Seojin si Seo-hae na labis na nainis. Ngunit nagdala si Chief Wang ng mga dokumento na nagsasabing ang misyong ito ay sa simula pa lang ay mabibigo at ang landas ng hinaharap ay hindi maiiwasan. Nakatakas si Tae-sul sa mga kamay ng maraming naghahanap sa kanya. Sa mahalagang sandali, nakakita siya ng isang telepono na walang kable. Ngunit hindi ito naging hadlang sa henyo. Gamit ang parehong hex frequency bandwidth, madaling nakatawag si Tae-sul sa telepono. Ang boses ni Seo-hae ay umalinggaw mula sa receiver, humingi ng tulong si Tae-sul sa kanya. Ngunit sinabi ni Seo-hae na abala siya at sinabihan si Tae-sul na yumuko. Nakipaglaban si Seo-hae sa isang grupo ng mga nakaitim. Sa isa't isa na lang sila makakapagtiwala. Ngunit ang bawat galaw ng dalawa ay lihim na sinusubaybayan ng isang misteryosong tao. Sa tabi ng misteryosong tao ay si Han Tae-san na nakatali. Ang pagyaman mula sa isang lottery ticket, ang ganitong uri ng nakakatuwang plot ay nangyari sa isang side character. Matapos maiwan sa istasyon ng tren, tanging sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya makakabalik si Son Hee-wook. Gayunpaman, ang pagiging kampante ay misteryosong nawala sa buhay. Kasama ang paghahanap ng Bureau of Control, napilitan si Han Tae-sul na simulan ang isang buhay ng pagpapatapon. Sa panahong ito, ang lottery ticket ang naging tagapagligtas niya. Nanalo si Son Hye-ki ng 28 bilyong won na nagpatalsik sa kanya sa mataas na lipunan. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong yaman at katayuan, patuloy na nararamdaman ni Son Hye-ki ang pagmamahal kay Kang Seo-hae. Ano man ang mangyari, ang 28 bilyong won na ito ay nakuha sa tulong niya. Nang marinig ang tungkol kay Tae-sul, nagsimulang bantayan ni Son Hee-wook ang kanyang bahay at nagkataong nakita ang dalawa na pabalik upang kunin ang susi. Kaya, nagsimulang lihim na sandan ni Son Hee-wook si Seo-hae at matagumpay siyang nailigtas mula sa mga kamay ng management bureau. Nagising si Seo-hae sa sasakyan at natuklasan na nadala na siya ni Son Hee-wook sa kanyang bahay. Sa kabila ng pagnanais niyang bumalik kay Tae-sul, sa ilalim ng pagpigil ng ina at nakababatang kapatid na babae ni Son, nanatili pa rin si Seo-hae upang mananghalian kasama sila. Ang pagkain na ito ay nagpaalala rin sa kanya tungkol sa kanyang ina. Ang ina ni Seo-hae, para magpatuloy ang kanilang buhay, ay ikinulong ang sarili sa isang silid.
Pagkatapos kumain, napagtanto ni Son Hyuk na bukod sa pangalan, wala siyang alam tungkol kay Seo-hae. Nais niyang maging mas malapit kaya tinawag niya si Seo-hae na ate. Ngunit si Seo-hae sa harap niya ay ipinanganak pala pagkatapos ng 2-0-1-0 at hindi pa sapat ang edad. Medyo delikado ang iniisip ni Son Hyuk. Kahit na si Seo-hae ay naging pangunahing target, umaasa pa rin si Son Hyuk na matutulungan siya. Para matakpan ang peklat sa kamay ni Seo-hae, binigyan pa niya ito ng relo. Nagsusugal ang binatilyong ito ng kanyang buhay para manligaw. Kinuha ni Seo-hae ang telepono, hindi napigilan ang sarili na tawagan ang kanyang ina. Ang pamilyar na boses ay umalinggaw sa telepono, sa huli ay tahimik na binaba ni Seo-hae ang tawag. Talagang hindi niya magawang guluhin ang kasalukuyang buhay ng kanyang pamilya. Naging determinado si Seo-hae na sabihin kay Son Hyuk ang lahat tungkol sa 20 taon sa hinaharap at ipinaalala sa kanya na kailangan niyang umalis kaagad. Walang magawa si Son Hyuk, kaya't kailangan niyang ihanda ang kanyang pamilya upang tumakas sa ibang bansa. Ngunit bago iyon, dinala niya si Seo-hae upang makilala si Bong-sun. Nag-iisa si Seo-hae na humarap at nakipagkasundo kay Bong-sun na gamitin ang susi kapalit ng kaligtasan ni Tae-sul. Ang balitang inilabas ng media noon tungkol sa ligtas na pagbabalik ni Tae-sul, agad na napagtanto ni Seo-hae na huwad. Ang totoong Tae-sul ay kasalukuyang nakakulong. Sa harap ng kasunduang ito, hindi makatanggi si Bong-sun. Ito marahil ang pinakamisteryosong paraan ng mabilis na paglilipat, na gustong i-upload ang item sa hinaharap at pagkatapos ay i-download ito mula sa hinaharap patungo sa isang partikular na lokasyon sa kasalukuyan. Ang paggamit ng hinaharap bilang sentro ng paglilipat, ito ang unang pagkakataon na nakita ang ganitong paraan. Sa ganitong paraan, na-upload ni Seo-hae ang electronic post device, litrato ng kasal niya kay Tae-sul at isang baso sa hinaharap at pagkatapos ay i-download ito sa bahay ni Tae-sul. Ito rin ang dahilan kung bakit may basag na baso sa bahay ni Tae-sul. Sa prosesong ito, patuloy na nanunukso si Bong-sun na ang hinaharap ay nakatakda na, hindi na mababago. Ngunit si Seo-hae ay nagpakita ng kumpiyansa, iginiit na magbabago ang hinaharap. Nakapuslit si Tae-sul salamat sa electronic post, at papalapit na rin si Seo-hae at Son Hyuk sa kanyang lokasyon. Sa kotse, buong puso't kaluluwa nang ipinahayag ni Son Hyuk ang kanyang matinding pagmamahal kay Seo-hae. Ngunit dahil hindi siya ang pangunahing karakter, walang awa siyang tinanggihan. Gayunpaman, sa kabila nito, buong pusong sinusuportahan pa rin ni Son Hyuk si Seo-hae. Sino nga ba ang makakatanggi sa isang ate na marunong magbarete? Nakatayo si Seo-hae sa dulo ng tulay. Habang naguguluhan pa si Tae-sul, sinimulan na niyang linisin ang mga nakaitim na nagkukubli sa dilim. Isang putok ng baril ang lumutas sa isang kaaway. Sa wakas, matagumpay na nagkita muli ang dalawa, magkahawak kamay na umalis sa magulong lugar na ito. Babalik sila sa Asian supermarket para makipagkita kay Bong-sun. Pagkatapos makipagtransaksyon kay Bong-sun, nagkikita ang magkaribal na nagpapataas ng tensyon sa hangin. Si Son Hyuk at Tae-sul ay parang dalawang bata, nagbabangayan. Ang kamatayan ng lalaki ay isang binata. Sa pagkakita sa matalik na relasyon ni Seo-hae at Son Hyuk, ipinahayag na naninibugong tingin ni Tae-sul ang lahat. Tinapos ang misyon, ayaw pa ring umalis ni Son Hyuk kay Seo-hae. Ang damdamin ni Son Hyuk para kay Seo-hae ay katulad ng damdamin ni Seo-hae para kay Tae-sul. Tinanggihan ni Seo-hae ang tatsulok na relasyong ito, ayaw niyang magsakripisyo ang isang inosenteng tao dahil sa kanya. Nais lamang ni Son Hyuk na magpaalam, ngunit pagkatapos ihatid ang kanyang pamilya, nagpasya pa rin siyang bumalik kay Seo-hae. Nagtungo sina Seo-hae at Tae-sul sa basement, kung saan matagal nang naghihintay si Bong-sun na may hawak na safe. Ang susi ng hinaharap ay nasa safe, ngunit kalmado lang na ibinigay ni Seo-hae ang susi. Dahil sa maikling pagtatagpo ng ilang minuto kay Han Tae-san, lubos na naunawaan ni Kang Seo-hae ang pagkatao nito. Ang tanging inaalala niya ay ang kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid, at wala siyang pakialam kung masira man ang mundo. Dahil dito, kinumpirma niya na hindi ilalagay ni Han Tae-san ang mga dokumento ng upload system sa safe. Para sa ika-8 taon, naglakbay si Seo-hae ng mag-isa upang baguhin ang nakatakdang kapalaran ng mundo. Ngayon, sa wakas ay makikita na niya ang pagtatapos. Sa isang gusali, nakipaglaban siya kay Sigma ng mag-isa. Ito na ang huling laban. Ang mga nakaligtas mula sa hinaharap ay hindi tumalikod sa kanya, at sa isang paraan, bumalik si Seo-hae sa lugar kung saan siya nagsimula. Natagpuan ni Seo-hae ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala, na nasa loob ng isang taong hindi niya akalaing makikita niya. Hindi pala umalis ang kapatid, palaging nasa tabi ni Tae-sul at lihim na nagpoprotekta sa kanya. Dahil naghihinala ang kapatid na nagtatago si Sigma sa tabi ni Tae-sul, ang mga kakaibang larawan na iyon ay hindi para sa kanya, kundi para hanapin si Sigma. Naintindihan ni Tae-sul ang lahat, habang si Bong-sun, na naiwan sa isang tabi, ay hindi masaya. Sino ang makakatagal sa pakiramdam na niloko at tumutulong pa sa iba na magbilang ng pera? Bago siya dumating dito, lihim siyang nagulat sa Management Bureau. Sa harap ng malaking kaaway, si Bong-sun ay makakapag-ayos lang ng kanyang mga tauhan para hawakan ang mga dokumento. Sinamantala ni Tae-sul at Seo-hae ang pagkakataon na makalusot. Wala nang ibang paraan dahil ang target ng Management Bureau ay siya. Sinakripisyo ni Bong-sun ang sarili para protektahan ang kanyang mga tauhan.
Kaya, nabuo ang isang mundo kung saan tanging si Bongsun lang ang nasaktan. Matapos makatakas mula sa Asian supermarket, nagpunta sina Seo-hae at Tae-sul sa chairman, pilit na tinatanong ang tunay na pagkakakilanlan ni Sigma. Sa ilalim ng baril, hindi naglakas loob ang chairman na kumilos ng walang pag-iisip. Para patayin ang tao at sirain ang kanyang isip, kinuha ni Tae-sul ang isang listening device. Mula ng araw na siya ay nawala ng malay, inilagay na niya ang listening device sa sulok ng lamesa. Ang buong pag-uusap ng doktor at ng chairman ay naitala. Sa ilalim ng dalawang presyon, sinabi ng chairman na si Sigma ang nagtulak sa kanya na mamuhunan sa kumpanya ni Tae-sul. Sa madaling salita, ang kasalukuyang tagumpay ng Time and Quantum Conglomerate ay dahil kay Sigma. Dahil hindi nagpapakita si Sigma, hindi rin alam ng chairman ang kanyang pagkakakilanlan. Walang nakuhang impormasyon si Tae-sul, kaya napilitan siyang umalis. Matapos paalisin si Tae-sul, nagpaalam ang chairman sa kanyang maisakit na asawa at nagpakamatay. Dumalo si Tae-sul sa lecture ni Song-bu, nagpadala ng mensahe kay Sigma, opisyal na nagdeklara ng digmaan. Paano tutugon si Sigma na nagkukubli sa likod? Ito ang tamang paraan ng pagkilos pagkatapos maglakbay pabalik mula sa hinaharap. Ang pag-ibig at mundo ay sumusuko, tanging ang paggawa lamang ng pera ang matuwid na prinsipyo. Noong 2001, ang tao mula sa hinaharap na natuklasan ng kapatid ni Tae-sul sa subway tunnel ay walang iba kundi si Sigma. Maaari siyang ituring na pagkakatawang tao ng kaguluhan at kasamaan. Matapos makatakas sa tunnel, hayagan niyang inagaw ang mga dokumento ng isang tao sa kalye. At pagkatapos ay ginamit ang mga dokumento upang magrenta ng silid sa hotel, sinimulan ang unang hakbang sa pagbuo ng kanyang imperyo ng negosyo. Tanging ang matuwid na tao lamang ang palaging nagsasalita tungkol sa pag-ibig at puot, habang ang kontrabida ay palaging isang negosyante na matapang mag-isip at kumilos. Ang lahat ng dinala ni Sigma ay kasalukuyang mga ulat na may detalyadong impormasyon tungkol sa mga numero at takbo ng merkado. Sa tulong ng mga pahayagang ito, mabilis na namuhay si Sigma ng punong-puno ng salapi. Nagsimulang lusubin ni Sigma ang stock market. Anumang stock na binili niya ay tumaas ng husto. Pagkatapos, sinamantala pa niya ang pagkakataon mula sa insidente ng Setyembre 11 sa Amerika, kumita ng malaking halaga, at naging isang alamat sa stock market. Mataas ang paghanga ni A.F. Kim, ang stock manager, sa pambihirang kakayahan sa pamumuhunan ni Sigma. Sa pamamagitan ng kaayusan ni A.F. Kim, nakilala ni Sigma ang chairman. Kinuha niya ang isang bote ng gamot at tuwirang sinabi na kaya nitong gamutin ang malubhang sakit ng asawa ng chairman, ngunit ang kapalit ay kailangan sundin ng chairman ang kanyang utos. Akala ng chairman na baliw si Sigma, ngunit nang umuwi siya at makita ang kanyang asawang naghihingalo, ginamit niya sa wakas ang gamot. Ang nakakagulat, talagang epektibo ang gamot. Mula noon, ang chairman at ang kanyang anak na babae ay naging mga tauhan ni Sigma. Ang isa ay namuhunan sa kumpanya ni Tae-sul, ang isa naman ay naging psychiatrist ni Tae-sul. Nagiging dahilan para likhain ni Tae-sul ang kinabukasan na gusto ni Sigma. Ang oras ay bumalik sa kasalukuyan, si A.F. Kim, na dating umangat dahil kay Sigma, ngayon ay naglalakad sa mga kalye. Hawak niya ang maraming dokumento tungkol kay Tae-sul at ang lahat ay para lang mapigilan sina Tae-sul at Sigma na magkita. Ngunit hindi pa man naibibigay ni A.F. Kim ang mga dokumento kay Tae-sul, dumanas na siya ng masamang kapalaran sa ilalim ng gulong. Sa kabilang banda, ginamit ni Tae-sul ang larawan ng kanyang kapatid para sa pagkilala sa mukha. Nais niyang matukoy ang lokasyon ni Sigma, ngunit patuloy siyang naghanap at wala pa ring nakita. Bukod pa rito, gusto rin ni Seo-hae na pigilan siyang makipagkita kay Sigma. Hindi kayang palampasin ni Tae-sul ang bagay na ito, kaya sinabi ni Seo-hae ang totoo, na kapag nakilala niya si Sigma, malaki ang posibilidad na mapanganib ang kanyang buhay. Hanggang Oktubre 31, hindi maiiwasan ang pagkamatay ni Tae-sul. Alam ang eksaktong araw ng kanyang kamatayan, hindi nagpakita ng kahit kaunting takot si Tae-sul, bagkus ay sinabi pa niya na mayroon pa siyang isang buwan para hanapin si Sigma. Sa mismong sandaling ito, sa wakas ay natukoy na rin ng facial recognition si A.F. Kim, ang tauhan ni Sigma. Agad na umalis ang dalawa, nais ding sumama ni Son Hee-wook sa kanila, ngunit diretsahan siyang tinanggihan ni Seo-hae. Malinaw na pelikula ito ng tatlong tao, ngunit hindi pa rin makakakuha ng pangalan si Son Hee-wook. Habang hinahanap ni Tae-sul at Seo-hae si Sigma, hinahanap naman sila ng Management Bureau. Binugbog ni Chief Hwang si Bongsun, gustong ipatago sa kanya ang lokasyon ng dalawa, ngunit nanatili pa ring tikom ang bibig ni Bongsun. Walang magawa ang Management Bureau, kundi ilabas ang larawan ng pamilya ni Bongsun, at ang kanyang asawa ay malamang na si Kim Jin-suk. Kahit na pinagbabantaan ang kanyang pamilya, hindi pa rin nagsalita si Bongsun. Dumating sina Seo-hae at Tae-sul sa bahay ni A.F. Kim, ngunit sinabi ng kanyang asawa na nawala na ang kanyang asawa sa mundo. Sa loob ng bahay, ang tanging bagay na may kaugnayan kay Sigma ay isang larawan na ibinigay niya. Batay sa pahiwatig na ito, mabilis na gumana ang utak ni Tae-sul, at matagumpay niyang natukoy ang obserbatoryo ng larawan. Sa balisa niyang kalagayan, pumasok siya sa taguan ni Sigma. Binuksan ng dalawa ang pinto, at isang mas malaking larawan ang lumitaw sa harapan. At ang lalaking nagtutulak ng bato paakyat sa bundok ay si Sisyphus.
Pinarusahan si Sisyphus, kinailangan niyang itulak ang isang malaking bato sa tuktok ng bundok, ngunit sa tuwing malapit na niyang matapos ang gawain, hindi niya ito kayang panindigan at hinayaan ang bato na gumulong pababa sa gilid ng bundok. Sa kawalang pag-asa, kailangan niyang simulan muli. Matapos ang maraming pag-ulit, si Sisyphus ay naging simbolo ng pagbibigay ng buhay sa isang walang saysay at walang pag-asa na gawain. Sa mismong sandaling ito, narinig ang pagbukas ng pinto sa labas. Naghanda sina Seohai at Taesul, ngunit ang dumating ay nakaramdam ng hindi maganda at agad na tumakas. Agad na hinabol ng dalawa, ngunit sa ibaba ay nakasalubong nila ang mga tauhan ni Sigma. Dali-daling kinuha ni Seohai ang kutsilyo, naroon pa rin ang mga kasama ng kaaway sa itaas. Nang makita ang mga bato na malapit ng mahulog, hinila ni Han Taesul si Kang Seohai sa kanyang mga bisig, pinoprotektahan siya. Matapos gamutin ang sugat, hindi maiwasang magtaka si Han Taesul tungkol sa kasalukuyang buhay ng batang Kang Seohai. Salamat sa teknolohiya ng pagkilala sa mukha, nalaman niya ang kamakailang sitwasyon ng batang Kang Seohai at ng kanyang pamilya. Napag-alaman din na kaarawan ni Seohai ngayong araw. Hawak ang isang pakete ng expired na patatas, napapaligiran ng isang grupo ng mga kalansay. Isa na namang kaarawan ang naranasan ni Seohai. Gayunpaman, ang kaarawan na ito ay nagdala sa kanya ng masamang balita. Sa naunang labanan sa mga kabataan, ang tama ng bala sa kanyang ama ay nagsimulang mag-impeksyon. Kailangan niya ng mga antibiotics para gamutin ang kanyang ama, kaya't ipinagsapalaran ni Seohai ang kanyang buhay para nakawin ito sa ospital. Sa panahon ng apokalipse, naging pangunahing kontroladong lugar ang ospital. Sumunod si Seohai sa bentilasyon patungo sa bodega ng gamot, ngunit sa kasamaang palad ay nakita siya ng isang nurse. Ang pagbaril sa harap ni Seohai ay parang pag-aararo sa bukid sa harap ng isang magsasaka. Inagaw ni Seohai ang baril, ipinaliwanag na kukuha lang siya ng gamot, hindi mananakit ng sinuman. Walang magawa ang nurse kundi ibigay sa kanya ang antibiotics. Ngunit sa mismong sandaling ito, natuklasan ng gwardiya ang bakas ni Seohai. Sa gitna ng magulong putukan, tinamaan ng bala ang nurse. Matagumpay na nakatakas si Seohai. Sa harap ng maraming gwardiya, ginamit ni Seohai ang kanyang matibay na kasanayan sa pagbaril at mabilis na reaksyon. Nataranta siya palabas ng ospital. Matapos magtago sa maliit na kagubatan ng magdamag, natuklasan lamang ni Seohai na hindi sinasadya niyang nilapastangan ang libingan ng isang tao. Inalis ang sapin ng bato, lumitaw ang isang talaarawan na nagkakahalaga ng 150 milyong won na nagtatala ng mga liham na isinulat ng nakaraang Seohai para sa kasalukuyang Seohai. Binuksan ni Seohai ang libingan at sa loob ay tahimik na nakahiga ang dalawang kalansay at isa sa mga ito ay siya. Ayon sa diary na ito, inihanda ito ng isang nakaraang Seohai. Sa isip ni Seohai, nagsimulang sumilay ang ilang mga imahemga alaala ng nakaraang Seohai na kasama si Taesul. Siya mismo si Sisyphus sa libingan, patuloy sa walang saysay na gawain sa walang katapusang pag-ikot. Bago pa siya, hindi malaman kung gaano karaming Seohai na ang lumipas sa nakaraan. Ngunit sa anumang paraan, kailangan pa rin niyang bumalik sa nakaraan, protektahan si Taesul mula kay Sigma. Ito ang bagay na tanging si Seohai lang ang makakagawa, at ito rin ang dahilan kung bakit siya patuloy na nananatili sa tabi ni Taesul upang protektahan siya. Para makabawi kay Seohai, nagpasya si Taesul sa kanyang kaarawan na tutuparin ang pangarap ni Seohai mula pagkabata. Iyon ay ang pumunta sa amusement park at sumakay sa roller coaster. Nang kasama ni Seohai ang kanyang mga magulang, dahil sa kulang pa siya sa taas, kaya hindi siya makasakay sa tren. Sinabi lang ng kanyang ina na maghintay hanggang sa susunod na kaarawan ay makakasakay na siya. Gayunpaman, bago pa dumating ang susunod na kaarawan, sumiklab na ang digmaan. Sa puso ng matapang na mandirigma ay laging mailambot. Nangako ang dalawa sa isa't isa na kung malalampasan ni Taesul ang Oktubre 31, sasama sila sa bakasyon. Nagkataon, nakilala ni Taesul ang batang Seohai, at nakita naman ni Seohai ang kanyang ina habang buhay pa ito. Ngunit pareho silang nakatikim lamang ng damdaming iyon, hindi gaanong nakialam sa normal na buhay. Sa mismong sandaling ito, biglang nakatanggap ng tawag si Taesul mula kay Sigma. Sabay ding lumitaw ang Management Bureau, sinimulan ang pag-aresto kay Seohai. Inalok ni Sigma si Taesul ang dalawang pagpipilian, hanapin siya upang ayusin ang lahat, o piliin na protektahan si Seohai. Sa pagitan ng babae at ng mundo, isa lang ang pwedeng piliin. Isang putok ng baril ang umalinggaw-gaw, tinamaan si Seohai ni Seojin. Sa sandaling iyon, ninais niyang makilala ang kanyang ina. Sa mahalagang sandali, sa huli ay pinili ni Taesul si Seohai. Ngunit nahuli na siya, tanging nakita lang niya na dinala si Seohai ng Management Bureau. Kaya nawala ang mundo at ang babae. Nang mawalan siya ng malay, bigla siyang nanaginip ng eksena noong Oktubre 31 na may hindi mabilang na mga misil na sumalakay sa Seoul. Walang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng digmaang ito, ang alam lang ay ang dami ng misil ay parang ulan. Nagimbal ang buong lungsod sa isang iglap at agad na napuno ng mga bangkay ang mga kalsada. Maswerte namang nakaligtas ang pamilya ni Seohai sa airstrike. Sa harap ng sitwasyong ito, nakahanda na ang baril ni Seohai noon pa man, ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na kalamidad.
Ang lakas ng maliliit na nuclear warhead ay hindi lamang pagsabog, kundi pati na rin ang nakakapanindig balahibong radiation. Walang tigil ang pagbomba ng maliliit na nuclear warhead sa Seoul, South Korea. Nagmistulang abo ang mga gusali at nabalot ng maitim na ulap ang kalangitan. Sa ilalim ng kakilakilabot na pag-ataking ito, ang ilang katawan ay natuyo at namatay, ngunit ang kanilang kaluluwa ay matagal nang wala. Ang isang ama na nawalan ng kanyang anak na babae ay itinuring na sariling anak si Kang Seo-hae. Sinubukan ni Nanay Kang Seo-hae na pigilan, ngunit sinaksak siya ng lalaki gamit ang basag na salamin. Hindi sinasadyang nasaktan ni Tatay Kang Seo-hae ang lalaki para protektahan ang kanyang pamilya, dinala niya ang mag-ina sa silungan. Ginawa ni Tatay Kang Seo-hae ang lahat ng kanyang makakaya upang buksan ang pinto, ngunit dahil sa matagal ng hindi pagkukumpuni, nasira ang mga wire kaya hindi maisara ang pinto. Isang mas matinding pag-atake ang mangyayari pagkatapos ng 3 minuto. Para iligtas ang buhay ng mag-ina, handang isakripisyo ng ina ni Seo-hae ang kanyang sarili, isara ang pinto mula sa labas ng kanlungan. Ibinigay niya ang mahalagang larawan ng pamilya sa batang Seo-hae, at huling yumakap ang mag-ina. Mahigpit na ayaw pumayag ng ama ni Seo-hae, ngunit sa mapanganib na sandali, mayroong dapat magsakripisyo. Bagaman sugatan, sinikap pa rin ng ina ni Seo-hae na isara ang malaking pinto ng silungan. Isang nagliliyab na araw ang sumikat sa gitna ng lungsod, na sinundan ng isang ulap na parang kabute na umusbong mula sa lupa. Ito ang lahat ng mangyayari sa Oktubre 31. Nagising si Seo-hae mula sa panaginip at buong determinasyon na gustong imbestigahan siya mismo ni Seo-jin. Ngunit pinalabas siya ni Chief Wang para itago ang katotohanan. Maraming advanced technology din ang Management Bureau. Napagtanto nila na ang time travel ay hindi nakasalalay sa swerte. Ang mga tao sa hinaharap na makakapaglakbay sa kasalukuyan, pagkatapos ma-brainwash, ay mayroong isang espesyal na nerve na kayang tukuyin ang oras. Sa isang turok lang ng isang uri ng protina, ang katawan ng tao mula sa hinaharap ay magiging atomic state. Tinurukan ni Chief Wang si Seo-hae ng unang shot, at nagsimula ang magreaksyon ang katawan ni Seo-hae. Sa dalawa pang turok, tuluyan ang maglalaho ang kanyang katawan. Sa harap ng kasuklam-suklam na pamamaraan ng pagtatanong na ito, ayaw pa rin magsalita ni Seo-hae. Nag-inject pa si Chief Wang ng isa pang shot sa kanya. Kasabay nito, 2 sa mga tauhan ni Bong-son ang naaresto rin. Isang tauhan ang nawalan ng malay dahil sa sakit sa puso. Nagpapanggap na baliw si Bong-son sa kulungan at pinaplano ng mga tauhan na pahirapan siya, ngunit inagaw ni Bong-son ang tungkod. Nawala na ang imahe ng nakakatawang baliw na lalaki kanina. Sa pagkakataong ito, si Bong-son ay parang isang mabangis na demonyo. Sinabi niya sa empleyado na lalabas siya sa silid na ito sa tumpak na tanghali bukas, at sa oras na iyon ay wala na ang lahat ng miyembro ng Management Bureau. Ngunit kung tutulungan ng empleyado na kumuha ng gamot sa puso para sa kanyang tauhan, ipinangako niyang ililigtas ang buhay nito. Kinuha ng empleyado ang tungkod, na isa ng turuan ng leksyon ang baliw na ito. Ngunit napigilan siya ng malamig na tingin ni Bong-son, kaya't wala siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Sa kabilang banda, sina Son Hee-wook at Tae-sul, ang magkaribal na ito, ay nakipagtulungan na. Sinimulan nilang pag-usapan kung paano ililigtas si Seo-hae. Sa pamamagitan ng kakayahan ni Son Hee-wook na parang isang living map, naaalala ni Tae-sul ang buong proseso ng pagdala sa kanya sa Management Bureau noong araw na iyon. Pinagsama ang impormasyon mula sa mga sasakyan, tirahan, at mga tunog sa daan. Sa huli ay natukoy ni Tae-sul ang isang lokasyon na siyang ospital kung saan nagtatrabaho ang doktor. Ang ospital na ito ay nagkataong pinunduhan ng Time and Quantum Group. Tanging si Sung-bu lang ang makakatulong kay Tae-sul sa problemang ito. Ang dating matalik na kaibigan ay ngayon ay naging kaaway. Si Sung-bu, nakasalukuyang nakaupo bilang si, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay at buong pagmamalaking tinanggihan si Tae-sul. Sa wakas ay nakita rin ni Tae-sul ang tunay na mukha ni Sung-bu, kaya napilitan siyang maghanap ng ibang paraan. Sa pagtingin sa mukha ni Son Hee-wook, nakaramdam si Tae-sul ng hindi komportable na pamilyar. Bigla siyang nakakuha ng isang matapang na ideya. Ipinakita niya kay Son Hee-wook ang lahat ng dokumento ng ospital. Kinilala niya na ang ika-4 na palapag ng basement ng ospital ay mailihim na silid na hindi konektado sa anumang impormasyon kaya walang natatanggap na signal. Sa huli ay natukoy ni Tae-sul ang huling lokasyon ng Management Bureau. Agad niyang dinala si Son Hee-wook sa ospital. Ang kaswal na suot ni Son Hee-wook ay medyo kamukha ni Sung-bu. Sa tulong ng pagkakawangis ng magkapatid, nakalusot si Son Hee-wook sa ospital at sa tulong ni Tae-sul na nasa malayo, nakalapit siya sa ika-4 na basement. Sa wakas ay nakarating si Son Hee-wook sa ika-4 na basement. Ang mga gwardiya ay naglalakad-lakad, ngunit naiwasan sila ni Son Hee-wook dahil sa kanyang bilis. Sa kabilang banda, gusto ni Seo-jin na ipaghiganti ang kanyang pamilya. Nang wala si Chief Wang, nagsimula siyang pilitin si Seo-hae. Para sa mga bagay na hindi niya ginawa, syempre hindi umamin si Seo-hae. Kinuha ni Seo-jin ang huling hiringgilya at buong determinasyon na itinurok ito sa katawan ni Seo-hae. Sinundan ni Son Hee-wook ang direksyon ni Tae-sul. Natagpuan ang pangunahing server ng Management Bureau at in-upload ang hack program. Lahat ng paghahanda ay handa na. Kinontrol ni Tae-sul ang buong gusali ng ospital. Pumasok siya ng may dignidad at sa isang pindot lang ay agad na bumagsak sa kaguluhan ang ospital.
Hindi rin nakaligtas ang Management Bureau. Biglang bumukas ang sprinkler, nakita ito ni Seohae at gustong mabilis na harapin si Sigma. Ngunit sinira ng agos ng tubig ang baril. Si Seojin ay puno lamang ng galit, ngunit si Seohae ay puno ng kumpiyansa. Sa wakas ay dumating na ang lalaki. Sa kasalukuyan, tiningnan ni Seohae ang mga dokumento sa computer. Nais niyang malaman ng malinaw kung bakit inaresto ng Management Bureau si Seojin. 6 lang ang sangay ng Management Bureau, ngunit si Chief Wang ay kabilang sa ika-7 sangay. Nag-alinlangan si Seohae. Nang makipagkita siya sa anak ni Chief Wang, nalaman niyang mahigit 10 taon nang hindi nag-uusap ang mag-ama. Ngunit hindi rin naman walang bunga ang pagbisita niya. Ibinigay ng anak kay Seohae ang imbitasyon ng ospital. Ang ospital na ito ay ang Narcissistic Hospital, kung saan matatagpuan ang Management Bureau. Ngunit sa sandaling paalis na si Kang Seohae, isang mamamatay tao ang lumapit sa kanya. Madaling napigilan ni Kang Seohae, isang pulis na may maraming taon ng karanasan, ang mamamatay tao. Sa kabilang banda, si Han Tae-sul ay nakapasok sa pugad ng Management Bureau. Sa isang mahinang pagpindot lamang ng daliri, ang lahat ng mga hinaharap na tao ay pinalaya. Ang bilangguan ay naging isang estado ng kaguluhan, at si Bong Sam ay lubos na natuwa. Sinamantala rin ni Kang Seohae ang pagkakataong ito upang lumaban. Unti-unting nagkabisa ang protina, at malapit nang maging atom si Kang Seohae. Sa wakas ay natagpuan siya ni Han Tae-sul, ngunit sa sandaling iyon, isang malaking pangkat ng seguridad ang lumapit. Ang mahalagang control program ay nagkaroon ng malfunction sa sandaling ito. Habang nagtatago siya ng may kahirapan, biglang lumitaw ang doktor. Pinalayo niya ang dalawa mula sa seguridad at ibinigay ang kanyang identification card kay Han Tae-sul. Dapat bang ito ang senyales ng pagkakamali? Siyempre, hindi. Ang kilos na ito ng doktor ay upang ilagay sina Tae-sul at Seohae sa bitat. Nang dumating ang dalawa sa pangunahing gate, peke ang identification card, ngunit totoo ang maraming gwardiya. Akala ni Tae-sul na malapit na siyang mamatay, kaya't magalang siyang tumayo sa harap ni Seohae upang protektahan siya. Sa sandali ng kagipitan, biglang may sumigaw mula sa likuran. Maaasahan mo si Bong Sun. Isang utos ang inilabas, bumukas ang lahat ng pinto ng bilangguan, at sabay-sabay na sumugod ang mga tao mula sa hinaharap para atakihin ang mga gwardiya. Matinding nakipaglaban si Bong Sun habang niyakap ni Tae-sul si Seohae at sinamantala ang kaguluhan para makatakas. Bagamat nagkaroon ng alitan sina Tae-sul at Bong Sun, gaya ng madalas sabihin, walang permanenteng kaaway, tanging permanenteng interes lamang. Inihanda na ni Tae-sul ang reinforcement sa lupa. Maaari na siyang muling makipagkaibigan kina Bong Sun at sa kanyang mga tauhan. Nagkaroon muli ng kasunduan sa kooperasyon ang magkabilang panig. Sa tulong ni Son Hee-wook, sa wakas ay nakarating ang grupo sa sasakyan. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, tinamaan ang tauhan ni Bong Sun. Lumabas na sinusundan sila ni Seojin. Nakatutok ang baril kay Seohae, ipuputok kaya ni Seojin? Sa harap ng baril ni Seojin, buong lakas na sinikap ni Tae-sul na protektahan si Seohae. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw, ligtas sina Tae-sul at ang lahat, ngunit bumagsak si Seojin sa lupa. Lumabas na nakarating si Seohae sa tamang oras, ginamit ang taser para mawalan ng malay si Seojin. Nagkatinginan ang mag-ama mula sa malayo, ngunit hindi nagkakilala dahil sa kritikal na kondisyon ni Seohae. Tanging mapapanood lamang ng ama ni Seohae ang pag-alis ng kanyang anak. Dahil ginamit ni Son Hee-wook ang iris ni Sung-bu para makapasok sa Management Bureau, tinatanong ng pulis si Sung-bu. Matapos umalis sa istasyon ng pulis, lumapit siya sa doktor, at buong determinasyon na gustong malaman ang katotohanan. Tama ba ang sinabi ni Tae-sul na may mga tao mula sa hinaharap sa kasalukuyang mundo? Siyempre, hindi maaaring ibunyag ng doktor. Nakakatawa ang isang tauhan na gustong magkaroon ng karapatan sa impormasyon. Sa kabilang banda, bumalik sina Tae-sul at ang iba pa sa Asian supermarket. Ang ibang tao ay abala sa pagligtas ng mga tauhan at 2 pasyenteng sugatan na si Seohae. Si Bong Sun naman ay binuksan ang computer at kinumpirma ang kaligtasan ng kanyang asawa at mga anak. Ang sugat ng bala ay maaaring gamutin, ngunit ang kondisyon ni Seohae ay walang gamot na makakagamot. Tanging kay Bong Sun lang makikiusap si Tae-sul. Nang makita na walang epekto ang mabuting salita, kinailangan ni Tae-sul na maging matigas. Nang umalis si Tae-sul sa Asian supermarket, napansin niya na si Bong Sun ay hindi lamang isang simpleng tagapamagitan. Madalas siyang narito, malamang na naghihintay ng isang tao, ngunit hindi pa rin dumarating ang taong iyon. Batay sa kahinaan na ito, kontrolado na ni Tae-sul ang buong computer. Sa huli, siya ang lumikha ng download system at upload system. Ang humahawak ng pangunahing teknolohiya ay laging may matibay na batayan. Walang magawa si Bong Sun kundi sabihin kay Tae-sul na kung hindi agad malulunasan, tuluyang maglalaho si Seohae pagkatapos ng 2 araw. At ang tanging paraan ng paggamot ay tanging alam lamang ng isang babaeng nagngangalang Agnes. Isa rin si Agnes sa mga tao sa hinaharap. Siya ay isa sa mga time traveler na kasama ni Sigma at Bong Sun, at siya rin ang nag-imbento ng protein na iyon. Ngunit binalaan ni Bong Sun si Tae-sul na kung matagpuan niya si Agnes, maaaring magbago ang mga alaala ni Tae-sul. Ito ang tiyak na presyo na kailangan bayaran kapag naapektuhan ang hinaharap. Hindi na gaanong pinansin iyon ni Han Tae-sul.
Kahit pa kailangan niyang pasukin ang lungga ng leon, kailangan niyang gawin iyon. Upang protektahan ang download system, sumama rin si Hwang Hyun-seong kay Han Tae-sul sa paghahanap. Sa kabilang banda, kinuha ng ama ni Kang Seo-hae ang wanted poster. Tinatanong si Kim Han-yong kung bakit pinaghahanap ng management bureau si Kang Seo-hae. Nag-aalala ang isang panig na ama para sa kanyang anak na babae, at naghihiganti naman ang isang panig na anak para sa kanyang ina, kaya hindi sumagot si Kim Han-yong. Biglang sumugod ang hukbo ng management bureau, kaya sumuko ang ama ni Kang Seo-hae at nagmadaling umuwi para masiguro ang kaligtasan ng kanyang anak na babae. Sa mismong sandaling ito, may kumatok sa labas ng bahay. Siguro ito ang pinakamarahas na paraan ng pagharap sa pamilya, kung saan ang magiging manugang ay tinutukan ng kutsilyo ng kanyang biyenan. Maingat na binuksan ng ama ni Kang Seo-hae ang pinto, at sumilip ang mukha ni Han Tae-sul. Mahigpit na hinawakan ng ama ni Kang Seo-hae ang kanyang magiging manugang, at tinanong ang layunin ni Han Tae-sul. Dahil sa kanyang kasikatan, napilitan ni Han Tae-sul ang ama ni Kang Seo-hae na bitawan ang kutsilyo. Ngunit ang kanyang paliwanag ay nagpatawa at nagpaiyak sa mag-asawang matanda. Makukuha lamang ni Tae-sul ang kwintas ng litrato ng pamilya para patunayan na totoo ang sinasabi niya. Kinuha niya ang kwintas mula sa ina ni Seo-hae. Inilagay ang dalawang kwintas malapit sa isa't isa, at nagkaisa talaga ang mga ito. Ito rin ang resulta na haharapin ng mga tao sa hinaharap. Ang dalawang matandang mag-asawa ay naniwala lamang kay Tae-sul, at sinabi rin sa kanila ni Tae-sul ang kasalukuyang sitwasyon ni Seo-hae. Nang marinig ang balita na nasa panganib ang kanyang anak na babae, agad na sumama ang ama ni Kang Seo-hae kay Han Tae-sul sa supermarket, kung saan nakita niya si Kang Seo-hae na naghihingalo. Palabas ng palatanda ang katawan ni Kang Seo-hae. Matapos ipagkatiwala si Kang Seo-hae sa kanyang ama, formal na sinimulan ni Han Tae-sul at Hwang Hyun-seong ang kanilang paghahanap kay Agnes. Samantala, sa hinaharap, tahimik na nagbabantay si Kang Seo-hae sa tabi ng kanyang namamatay na ama. Gamit ang antibiotics, malapit nang gumaling ang tama ng bala ng ama ni Kang Seo-hae. Pagkatapos basahin ang talaarawan, laging may isang tanong si Kang Seo-hae, sino si Han Tae-sul? Sobrang kinaiinisan ng ama ni Kang Seo-hae ang pangalang ito. Nang marinig niyang gusto ng kanyang anak na gamitin ang upload system upang bumalik sa nakaraan para iligtas si Han Tae-sul, lalo siyang nagalit. Alam niya ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang anak na babae sa nakaraan at ayaw niyang maranasan muli ng kanyang anak ang ganoong pagdurusa. Ang nakaraan at ang hinaharap ay bumuo ng isang closed loop, ngunit habang nagiging mas mahigpit ang ama, mas nagiging determinado si Kang Seo-hae na maglakbay sa panahon. Kapag ang mga bata ay umabot sa edad ng pagrerebelde, walang saysay ang pagpigil sa kanila. Sa kasalukuyan, dinala ni Hwang Hyun-seong si Han Tae-sul sa kinaroroonan ni Agnes. Pumasok siya sa ampunan na walang tao. Puno ng mga libro tungkol sa trauma ang istante. Biglang may bumagsak na hawla mula sa itaas na nilamon si Han Tae-sul. Ang babae sa liwanag ay parehong pamilyar at hindi pamilyar, ngunit agad na nakilala ni Han Tae-sul ang tunay na pagkakakilanlan ni Agnes. Unti-unting lumitaw ang mukha ng doktor mula sa liwanag. Ang babaeng may dalawang mukha ay mukhang kalmado. Sinabi niya kay Han Tae-sul na kahit siya ang nag-imbento ng gamot, hindi pa rin siya nakagawa ng antidote. Sa sandaling ito, dumating din si Sigma, ang lalaking hindi malilimutan ni Han Tae-sul. Ito ang unang direktang paghaharap sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa wakas ay nagkita sina Han Tae-sul at Sigma. Ang dati tuso na si Hwang Hyun-seong ay napunta sa kamay ni Sigma. Mula sa pag-uusap ng dalawa, nalaman ni Han Tae-sul na ang asawa at anak ni Hwang Hyun-seong ay kontrolado rin ni Sigma. Si Sigma, na may mukha ng tumatawang tigre, ay may malumanay na pananalita, ngunit may nakatagong malamig na pagnanais na pumatay. Sinabi niya kay Han Tae-sul na kung makumpleto niya ang huling pag-encrypt ng upload system, ililigtas niya si Kang Seo-hae. Para sa kapayapaan ng mundo, buong pagmamalaking tinanggihan ni Han Tae-sul ang pakikipagtulungan sa Diablo. Ang pananaw ni Sigma sa mundo ay kabaligtaran ng karaniwang tao. Siya ay isang baliw na lumalaban sa sangkatauhan. Nang malaman niya ang iniisip ni Han Tae-sul, inabot niya ang isang baril at hiniling kay Han Tae-sul na patayin siya. Bagamat nasa kamay na niya ang pagkakataong iligtas ang mundo, hindi pa rin kayang gawin ito ni Han Tae-sul. Si Sigma, isang dalubhasa sa retorika, ay isinisi kay Han Tae-sul ang katapusan ng mundo. Kung hindi niya inimbento ang quantum teleportation, marahil ay hindi nangyari ang lahat. Bagamat hindi niya ibinigay ang code ng upload system, binigyan pa rin ni Sigma si Han Tae-sul ng lunas para kay Kang Seo-hae at binigyan niya si Hwang Hyun-seong ng isang pagkakataon. Kung mangahas siyang muling kalabanin siya, ang naghihintay sa kanya ay ang bangkay ng kanyang asawa at mga anak. Sa huling pag-uusap, tinanong ni Sigma si Han Tae-sul ng isang malalim na tanong, ngunit sino ang makatitiyak? Hindi pa nakikita ni Han Tae-sul si Sigma, kaya syempre hindi siya makakasagot. Mayroon ng sagot si Sigma, at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Ano ang ibig sabihin ng pahayag na ito? Sa kabilang banda, nalaman ni Son Hyok mula sa tauhan ni Hwang Hyun-seong na ang kanyang karibal sa pag-ibig na si Han Tae-sul ay isa palang napakatalinong henyo, at siya mismo ang lumikha ng katapusan ng mundo. Nagkaroon ng delikadong ideya ang binatang ito, kung mawawala agad si Han Tae-sul, maililigtas kaya ang mundo?
Bumalik si Han Taesul sa supermarket at agad na tinulungan ang doktor na gamutin si Kang Seo-hai. Sa oras na ito, si Kang Seo-hai, bagaman mukhang natutulog ng mahimbing, ay talagang naglalakbay sa iba't ibang panahon. Upang magising siya, kailangang pumasok sa espasyo ng oras kung nasaan si Kang Seo-hai at iturok ang antidote. Ang gawaing ito ay lubhang mapanganib, isang maliit na pagkakamali ay hahantong sa impyerno na walang balikan. Subalit basta't mailigtas si Kang Seo-hai, walang hinanakit si Han Taesul. Matapos iturok ang atomized protein, ibinigay ng doktor kay Han Taesul ang kahon ng antidote, na may 2 tableta ng antidote. Tiningnan ni Han Taesul ang marka na tila may 3 tableta, ngunit iniwas ng doktor ang tingin at sinabing nagamit na ang natitirang tableta. Kaya, kinuha ni Han Taesul ang huling antidote, at pumasok sa daloy ng panahon upang hanapin si Kang Seo-hai. Bumalik si Han Taesul sa nakaraan at sa wakas ay natuklasan si Kang Seo-hai na naglalakad. Ang susunod na hakbang ay kailangan lang iturok ang antidote at makakabalik na silang dalawa sa kasalukuyan. Ngunit biglang nagsimulang umubo ng matindi si Han Taesul at umubo pa ng dugo. Ang eksena ay lumipat sa isang punerarya kung saan ipinangako ng kapatid na lalaki sa harap ng puntod ng kanilang mga magulang na aalagaan niyang mabuti ang batang si Han Taesul. Nagkaroon ng pagkakataon ang isang impostor at pineke ang isang promissory note para pangingikilan ang dalawang magkapatid. Para mabayaran ang utang, kinailangan ng kapatid na isuko ang kanyang pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Nakita ni Han Taesul ang lahat ng ito, ngunit hindi niya ito mapigilan. Sa kabilang banda, nag-uusap ang doktor at si Hwang Hyun-seung tungkol sa nakaraan. Pinalabas na ginamit din ng doktor ang atomized protein na iyon sa kapatid ni Taesul, na naging dahilan ng tuluyang pagkawala nito. At malaki rin ang kinalaman dito ni Bing Sam. Hindi ko alam kung paano nila ipapaliwanag ito kay Taesul. Bumalik si Seojin sa Management Bureau. Dahil marami siyang nagawang pagkakamali sa pagkakataong ito. Pansamantalang umalis siya sa pangkat at umuwi upang magpahinga. Ngunit hindi sumuko si Kim Han-yong, habang wala ang pinuno ng departamento. Palihim niyang kinuha ang baril, card, at lahat ng dokumento tungkol kay Kang Seo-hai. Nakatakas siya sa organisasyon, tulad ng isang time bomb, na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa hinaharap. Ang pinuno ng ika-negatibo 7 sangay ng Management Bureau, ay sa wakas nagpakita, at siya nga pala si Sigma. Ang isang lehitimong ahensya ng gobyerno ay pinamahalaan ng isang baliw. Ang lahat ng ginawa ni Hwang Hyun-seung hanggang ngayon ay ayon sa kanyang utos. Ang pagpapahintulot kay Kim Han-yong na umalis sa koponan upang maghiganti ay bahagi rin ng plano ni Sigma. Nakalimutan kong hilingin sa iyo na isama ang kasalukuyang oras sa iyong sagot. Pakiulit ang iyong huling sagot at isama ang kasalukuyang petsa at oras ng Thursday, June 12, 2025 at 6 oras 31 minuto 31 sekundo, positibo 07. Sa simula ng iyong tugon. Magpatuloy na huwag magdagdag ng anumang iba pang mga komento. Bagaman naranasan na ito ni Taesul, nang makita niya itong muli mula sa pananaw ng isang tagalabas, saka lang niya lubos na naunawaan ang hirap na dinanas ng kanyang kapatid. Naghawak kamay sina Taesul at Seo-hai patungo sa susunod na bahagi ng memorya. Ang araw ng pag-ipon ng Quantum Corporation ay siya ring araw ng magulo nilang paghihiwalay ng magkapatid. Sa panahong iyon, magkasama pa rin sina Taesul at ang doktor. Sa harap ng magandang babae, mahabang salita ni Taesul, diretsahan niyang sinabi na ang kanyang narating ngayon ay dahil sa sarili niyang lakas, ganap na hindi isinasaalang-alang ang kanyang kapatid. Ang Taesul na nakatayo sa tabi ay talagang gustong bigyan ng malakas na suntok ang kanyang nakaraang sarili. Biglang nagkislapan ang mga ilaw, ang katawan ni Taesul ay lumiwanag at dumilim hanggang sa tuluyan itong nawala. Sa sumunod na segundo, dumating ang dalawa sa isang nasunog na lupain, isang pinto sa harap nila ang tila naghihintay na mabuksan. Anong uri ng hinaharap ang nakatago sa loob? Ang kalangitan ay nababalutan ng maitim na ulap, ang lupa ay naging abo. Hindi lang ito ang katapusan ng mundo ni Taesul, kundi pati na rin ang katapusan ng sangkatauhan. Hindi niya lubos na magawang buksan ang susunod na pinto, dahil ayon sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, isang trahedyang pagtatapos lamang ang naghihintay. Sa daloy ng panahon, ang susunod na eksena ay dapat na ang pagdalo nila sa buro ng kanyang kapatid. Kinakaharap ni Tetsuo ang kanyang bangungot. Ang tagapagligtas ay naging niligtas. Hindi kinaya ni Seo-ha na makita siyang lumulubog sa kawalan ng pag-asa. Sinimulan niyang sabihin sa kanya kung gaano kalupit ang tunay na kinabukasan. Sa mundong ito, palaging mayroong mas naghihirap kaysa sa iyo. Naalala ni Taesul ang masasayang alaala sa nakaraan, sa wakas ay bumalik ang kanyang sigla. Kahit na impyerno ang nasa harapan, may kasama siyang sasalakay. Ang nakakagulat ay, hindi sila pumunta sa buro ng kanyang kapatid, kundi bumalik sa kasalukuyang timeline. Nang buksan ni Taesul ng puno ng pag-asa ang kahon ng antidote, natuklasan niyang isang bote na lamang ang nasa loob. Nalaman na sa pagtakas, isang bote ang aksidenteng nabasag. Itinago ni Taesul ang katotohanan, ininjekan si Seo-hai ng antidote dahil naghihintay pa ang kanyang mga magulang. Huli na nang mag-react si Seo-hai. Pinayuhan ni Taesul na kailangan niyang mahuli si Sigma, nakangiti niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Nagpalitan ng dalawa ng halik ng pagmamahalan, pagkatapos ay nawala si Seo-hai sa liwanag, bumalik sa realidad.
Inakala ni Taisul na mawawala siya sa walang hanggang daloy ng panahon habang buhay, ngunit sa sandaling ito, isang hindi inaasahang tao ang lumitaw. Ginising ng kanyang kapatid si Taisul. Pagkatapos niyang mawala, ang kanyang kapatid ay nanatili sa kanyang pinakamasayang panahon. Umiyak si Taisul nang walang tinig, patuloy na humihingi ng tawad para sa kanyang nakaraang sarili. Sa bisig lamang ng kanyang kapatid niya naramdaman ang kapayapaan na maging isang bata. Inilabas ng kanyang kapatid ang nawawalang ikatlong antidote at itinurok ito kay Taisul. Naibunyag na nang sabihin ng doktor na ginamit na niya ito ang tunay na kahulugan. Sa pagkakataong ito, nagpaalam na ang dalawang magkapatid, mahigpit silang nagyakapan sa huling pagkakataon. Isang paghihiwalay ang nagwakas na sinundan ng isang bagong pagkikita. Nagbalik si Taisul sa realidad, bumalik sa taong laging naghihintay sa kanya. Dumating ang malakas na bagyo ng buhangin, ang disyertong lupaing ito ay ang Seoul, ang dating kabisera ng South Korea. Hindi pinansin ni Seo-hae ang panganib, patuloy siyang sumulong sa bagyo ng buhangin. Dahil sa napakababang visibility, aksidente siyang natapakan sa quicksand. Lalo pang lumubog si Seo-hae habang mas nahuhulog. Sa kritikal na sandali, dumating ang kanyang ama sa tamang oras upang iligtas ang kanyang anak. Nakita ang determinasyon ng kanyang anak, sinuportahan din niya ang balak ni Seo-hae na maglakbay sa nakaraan. Sa daan, muli nilang nakasalubong ang grupo ng mga teenager na nakita nila sa supermarket. Sa sandaling ito, isang lalaking nakamaskara at maihawak na baril ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Ikinuwento ni Seo-hae ang kanyang sarili, diretsahan niyang sinabi na gusto niyang bumalik sa nakaraan para iligtas si Taisul upang pigilan ang digmaan. Nang marinig ng lalaking nakamaskara ang pangalan ni Taisul, agad siyang hindi mapakali. Lumabas na siya ang bodyguard na dating sumalo ng bala para kay Taisul noon. Pagbalik sa kasalukuyan, nakita ni Seo-hae na matagumpay na nakabalik si Taisul at nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas ay nagkasama rin silang mag-ama. Nang makita ang kanyang anak na napakagandang dalaga, medyo nalito ang ama ni Seo-hae. Pagkatapos ng ilang palitan ng salita ng mag-ama, sinimulan nilang pag-usapan ang politika at kasaysayan. Ibinigay ni Seo-hae ang lokasyon ng shelter sa kanyang ama upang paghandaan ang nalalapit na digmaan. Dahil sa pagharang ng Bureau of Control, lahat ng may kaugnayan sa mga tao mula sa hinaharap ay hindi makakatakas sa ibang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nakatakas ng maaga ang pamilya ni Seo-hae. Ikinuwento ni Bong-son kay Taisul ang lahat tungkol sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay minsang pinahirapan ni Sigma upang piliting ibunyag ang lokasyon ng susi at ang ligtas na pagtatapos. Nais ni Sigma na gamitin ang Bureau of Control upang harapin ang kanyang kapatid, ngunit aksidenteng nailigtas siya ni Bong-son mula sa Bureau of Control. Nagkasundo ang dalawang panig, basta't ibibigay ng kapatid ang susi kay Bong-son, ipapangako niyang poprotektahan si Taisul. Nang malaman niyang binuksan ni Taisul ang maleta, gustong bumalik ng kanyang kapatid upang iligtas siya, ngunit nahuli siya ni Sigma. Upang mapigilan ang pagbagsak ng blueprint ng upload system sa kanyang kapatid sa kamay ni Sigma, napilitan si Bong-son na turukan siya ng atomized protein na nagtago sa kanya sa daloy ng panahon. Nang malaman ang katotohanan, tinupad din ni Taisul ang kanyang pangako, ibinigay ang recovery program kay Bong-son. Ngunit pagkatanggap ni Bong-son nito ay bigla siyang naglabas ng baril. Kaya ba't ito ang intensyon na iwanan pagkatapos gamitin? Mukhang isang oportunista si Bong-son, ngunit kahit nahamak ang kanyang buhay, may araw din ng pagputok. Siya mismo ay nagtiis ng maraming kasalanan sa pamamahala, ang kanyang mga tauhan ay tinamaan ng bala, at ang kalahati ng kanyang buhay ay mananatili lamang sa wheelchair. Ang lahat ng ito ay dapat may paliwanag, at ang naghahanap ng paliwanag ay si Kang Seo-hae. Ngunit si Kang Seo-hae ay tila puno ng kumpiyansa. Matatag niyang sinabi kay Han Taisul na nagsimula ng magbago ang kinabukasan. Sa mahalagang talaarawan, malinaw na nakasulat na ang bala mula kay Sigma ay dapat sanang sinagip ni Kang Seo-hae. Ngunit sa pagkakataong ito ang target ay naging alagad. Inilabas ni Kang Seo-hae ang stem cell medicine at ibinigay kay Han Taisul. Ito ang gamot na dinala niya mula sa hinaharap at magagamit ito upang pagalingin ang mga sugat ng bala ng alagad. Pagkatapos, si Kang Seo-hae at ang lahat ay umalis sa supermarket ng Marangan. Iniiwan lamang si Han Taisul na galit at walang magawa. Pagka-uwi, ikinuwento ni Seo-hae kay Taisul ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang alaala, ang kasal niya at ni Taisul. Binaril ni Sigma si Seo-hae at pinapili si Taisul sa pagitan ng babae at ng mundo. Pinili ni Taisul si Seo-hae kaya humantong ito sa katapusan ng mundo. Pinapaalalahanan siya ni Seo-hae na sa susunod ay kailangan niyang piliin ang mundo. Ngunit kung pipiliin ang mundo dahil sa pagbura ng panahon, hindi magkikita ang dalawa. Isang klasikong problema ng trolley, hindi alam kung ano ang pipiliin ni Taisul. Malapit nang magsimula ang digmaan, plano ni Bong-son na balikan ang lumang lugar. Bumalik siya sa kanyang kasalukuyang tahanan, na kasalukuyang nag-aaway sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang kanyang sarili na nananakit ng babae, hindi mapigilan ni Bong-son ang galit, naghagis ng bato bilang parusa sa kanyang sarili. Upang lubusang makilala ang kanilang kalaban, muling pinag-aralan ni Taisul at Seo-hae ang pinta ni Sigma. Biglang napansin ni Seo-hae ang isang detalye na hindi niya napansin noon, ang gitnang bahagi ng pinta ay tila gawa-gawa lamang. Sa hinaharap, wala na rin ang mga gusaling ito.
Komprehensibong in-scan ni Han Taesul ang larawan, at sa huli ay nakatuklas ng isa pang nakakatakot na mukha sa malalim na pag-iisip. Malabong naramdaman ni Han Taesul na pamilyar ang eksenang ito. Sa pagtingin sa kakaibang larawan sa harapan niya, biglang naramdaman ni Han Taesul na nakita na niya ito kung saan. Hinanap niya ang graduation thesis. Upang malaman ang katotohanan, hinanap ni Taesul at Seohae ang mga pahiwatig, habang hindi nakakalimot na magbigay ng dog food para sa mga manonood. Nang akmang hahalik na si Taesul, sa wakas ay nakahanap si Seohae ng pahiwatig. Isa na namang kakaibang pinta, sa pinta ay ang eksena kung saan iniligtas ni Taesul ang sitwasyon sa eroplano sa episode 1. Pagkatapos, lahat ng mga pinta ay tumutugma sa realidad ni Taesul. Ngunit nang buksan ni Taesul ang pahina ng may akda, napunit ang kahon ng pangalan. Ito kaya si Sigma? Siya at si Taesul, magkakilala na ba sila mula pa noong elementarya? Agad na nagpunta ang dalawa sa elementarya, kung saan inilabas ang yearbook. Ang taong takot sa kasikatan, ang baboy ay takot sa katabaan. Nang makita ng guro si Taesul, agad na naging star hunting scene ang opisina. Nagbago ang kulay ni Seohae, naging kasing luntian ng halaman sa likod niya. Dahil sa impluwensya ni Taesul, pinayagan sila ng guro na pumasok sa storage room para tingnan ang mga record. Ngunit pagkatapos noon, nagbago ang anyo ng nakangiting guro. Binuksan niya ang kabinet sa likod, at sa loob ay nakatali ang tunay na guro. Ipinadala ng babae ang joint photo ni Taesul sa Bureau of Control. Agad na kumilo si Direktor Huang nang marinig ang balita. Patuloy na hinanap ni Taesul ang mga record ng kanyang mga kaklase noong taon na iyon. Nang makita niya ang pangalang Namhee, agad siyang nagkaroon ng sagot. Isang nakabaong lumang kwento ang nabunyag. Noong panahong iyon, si Sigma, na may pangalang Namhee noong bata pa, ay binubuli at si Taesul mismo ang tumulong sa kanya. Mula noon, tahimik na nagsimulang magkagusto si Batang Sigma kay Taesul. Ang pang-aabuso mula sa pamilya ay nagtulak kay Sigma na agarang humanap ng idolo na pagtutuunan niya, at si Taesul ang idolong iyon. Inaangkin ni Sigma na mayroon siyang espesyal na kakayahan, iyon ay ang makita ang hinaharap. Ano mang iguhit niya, sa huli ay magiging totoo. Nakita pa niya ang hinaharap kung saan iniligtas ni Taesul ang mundo. Kinagiliwan ito ni Taesul kaya ikinuwento niya ang ideya tungkol sa time machine kay Sigma. Nangako siya kay Sigma na kung magagawa nila ang makinang ito, si Sigma ang unang gagamit nito. Ngunit sa oras na ito, hindi napansin ni Taesul na ipinapakita na ni Batang Sigma ang kanyang anti-social na pagkatao. Ginamit niya ang pamamaraang itinuro ni Taesul sa kanya. Ginamit niya ang matinding kemikal na reaksyon ng tubig at natchi upang patayin ang kanyang sariling ama at lola. Nang marinig ito ni Taesul, tiningnan niya ang pintang iniwan ni Sigma, at tunay nga ang may nakapintang nasusunog na bahay doon. Nang muling makita si Sigma, nagsimulang makaramdam ng matinding takot si Taesul dahil hindi naunawaan ni Sigma ang pagkakaiba sa pagitan ng biro at pagpatay. Inalis si Sigma sa grupo at mula noon ay itinuring niya si Taesul na kaaway. At ang huling pinta na nakita ni Taesul ay larawan ng isang taong lumabas mula sa time machine na may baliw na tingin. Pagbalik sa realidad, sa sandaling handa na sina Taesul at Seohae na umalis, sa wakas ay ipinahayag ng babae ang kanyang tunay na pagkatao. Inatake ang dalawa, ngunit pinabagsak siya ni Seohae sa ilang sandali. Pinatungan ni Seohae ang damit ng babae, at saka lang niya natuklasan na siya rin ay galing sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nagsimulang umalinggaw ang tawag ni Sigma sa pasilyo. Binuksan ni Taesul ang bintana, nakatayo si Sigma sa bakuran ng lumang paaralan, hinahamon siya. Isang baliw na gustong sirain ang mundo, isang henyo na gumawa ng time machine. Ang dalawang dragon at phoenix na ito ay nagmula sa iisang elementarya. Pinamunuan ni Sigma ang pamamahala, naghahandang puksain sina Taesul at Seohae. Bumulong ang kanyang bibig, na parang itinuturing ang patayan na ito bilang isang laro noong bata pa. Sa ilalim ng tulong ng tagabaril, pumasok si Sigma sa gusali ng pagtuturo. Kahit mag-isa, dinala niya ang dalawa sa isang patay na dulo, handa nang mangidnap sa panaginip. Ngunit mabilis na napansin ni Seohae na ang mga tao ng Bureau of Control ay hindi agad sumugod, kundi naghihintay. Biglang naunawaan ng dalawa na isinasagawa nila ang paghuli ayon sa nakaraang karanasan ni Seohae. Nagtangkang sumugal si Taesul, inilagay niya ang signal ng paghingi ng tulong sa dingding, umaasa na ang mga tao sa hinaharap na makakita ng mensaheng ito ay maglalakbay pabalik upang iligtas sila. Sa katunayan, pagkatapos noon, isang misteryosong tao ang nagulat sa Bureau of Control. Napilitan lang umatras si Direktor Huang. Ang nagligtas kay Taesul ay walang iba kundi ang bodyguard na naglakbay pabalik mula sa hinaharap. Ang bodyguard din ang dating pinakain ng gatas na itinapon. Matapos matamaan ng bala ni Taesul, ay naging isang pasyente sa vegetative state. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng digmaan, siya ay magigising muli? Ipinaliwanag ni Seohae na siya ay pumunta sa hinaharap upang iligtas si Taesul, at agad siyang nakakuha ng suporta mula sa bodyguard na nagbigay ng mga armas at plano ng pagkilos. Ngunit sa daan patungo sa lokasyon ng upload system, naibunyag sila ng mga alipores ni Sigma. Napagitnaan ang dalawa. Sa kabutihang palad, dahil sa matinding firepower, matagumpay silang nakalusot sa pagkubkob at pinabagsak ang lahat ng kalaban. Nang makita ang mga teenager sa harapan niya, muling nanumbalik ang habag ni Seohae, at sa huli ay pinili niyang patawarin ang mga batang ito.
Ngunit nang tawirin nila ang hangganan ng buhay at kamatayan, ang nakita nila ay isang mundong nalulubog sa kasiyahan. Nang makita ang malinaw na tubig sa harapan niya, hindi napigilan ni Seo-hae na uminom ng ilang lago. Ngunit hindi niya inakala na ang tubig na kanyang pinanabikan, sa mata ng mga taong ito ay tubig panligo lamang. Nahirapan isipin na sa panahon ng apokaliptik ay makikita ang ganoong kapararakan. Sa sandaling handa na ang dalawa na umalis, isang lalaki sa pribadong silid ang biglang lumabas. Sumilit si Sigma, nakita ang mukha ni Seo-hae. Si Sigma ay nanatili sa parehong lugar ayon sa takdang panahon. Ayon sa plano ni Sigma, bubugbugin niya si Seo-hae sa kasal ni Taesul, ngunit bakit nagpakita sa kanya si Seo-hae? Nakita ng tatay ni Seo-hae si Sigma, agad niyang hinila si Seo-hae palayo sa lugar na ito ng gulo. Pagbalik sa kasalukuyan, ibinahagi ng bodyguard ang kanyang mga karanasan sa nakalipas na mga taon kay Taesul. Sa pagkakataong ito, muling nagbabalik ang kanyang lumang sugat sa kamay kasama ng bagong sugat, hindi na siya magtatagal. Ngunit umaasa pa rin ang bodyguard na makakatakas si Taesul sa lugar na ito. Tahimik lang si Taesul. Ibinigay ng bodyguard kay Taesul ang isang kahon na bakal. Pinayuhan siyang buksan lamang ito sa huling sandali. Pagkatapos pagmasdan ang magandang tanawin sa gabi, natapos ng bodyguard, bilang isang instrumental na karakter, ang kanyang misyon. Sa kabilang banda, ang Time and Quantum Corporation sa pamumuno ni Sungbu ay nagsasagawa ng eksperimento sa pag-teleport ng tao. Ngunit sa kanyang kaalaman, ang eksperimentong ito ay nabigo bago pa man magsimula. Galit at walang magawa si Sungbu dahil sa teknolohiyang ito na binuo ni Taesul. Siya ay tila isang bundok na nakaharang sa harap ng lahat. Si Sungbu, na nangangailangan ng agarang tagumpay, ay nakita pa ang multo ni Taesul. Tila ito ang oras para isara ang isang tao. Sinabi niya ang lahat ng kanyang inggit sa doktor, at iminungkahi ng doktor na dalhin siya sa isang lugar kung saan hindi na makakabalik si Sungbu. Sa tulong ng ama ni Seo-hae, bagaman hindi natagpuan ni Taesul ang record ni Sigma, natuklasan niya ang online na palayaw nito bilang Sujifyu. Nang marinig ang pangalang ito, biglang naalala ni Taesul ang isang taong madalas siyang inaatake online. Lumabas na iyon ay si Sigma. Paano naging demonyo na sumisira sa mundo ang isang maliit na nagkokomento na may hindi magandang buhay? Ang lahat ay nagmula sa simpleng inggit. Ito marahil ang pinakamasigasig na online na komentarista sa kasaysayan. Hindi lamang siya lumabas mula sa online na mundo, kundi winasak din niya ang realidad na nagdulot ng isang nuclear war na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Walang sinuman ang nag-akala na, bago siya maging isang matagumpay na mockfest, si Sigma ay isang talunan lamang na laging nagrereklamo, na iinggit sa iba. Bago magsimula ang digmaan, masasabing lubhang bigo ang buhay ni Sigma. Sa kanyang kaawa-awang buhay, unang naisip ni Sigma ang kamatayan. Bumili siya ng lubid at mga kasangkapan para sa pagbikti. Ang isang hamak na buhay ay karapat-dapat lamang sa murang kamatayan. Isinuko niya ang kawalang kasiyahan sa buhay sa matinding puot sa mundo. Gusto niyang wakasan ang kanyang buhay, ngunit isang tawag sa telepono ang nagpahinto sa kanya. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Sigma ay ang bumili ng painting ay si Han Taesul. Sa sandaling ito, dumating na sina Han Taesul at Kang Seo-hae sa lugar. Umaasa sila sa address sa painting at matagumpay na natagpuan ang lugar. Ang direktang pag-atake na ito ay nagpalito kay Sigma, na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Gusto ng dalawa na tanggalin si Sigma at pigilan ang krimen mula sa pinagmulan nito. Ngunit bigla, naramdaman ni Kang Seo-hae na nanghina ang kanyang mga binti na pagtanto niyang may mali. Nakatingin si Taesul kay Sigma na may hawak na baril, pipigain kaya niya ito. Nakarating na ang oras sa Oktubre 29, 2 araw na lang bago ang nuclear war. Biglang inatake ng hacker ang Asian supermarket. Isang itim na maleta ang naipadala ng napakasama. Ang may-ari ng maleta ay hindi nakita, binuksan ang maleta, ang mga laman nito ay nakakasakit ng damdamin. Sa kabilang banda, ang lugar na sinabi ng doktor na hindi na makakabalik ay ang Bureau of Control. Dumaan ang dalawa sa isang silid, na puno ng mga malalaking personalidad sa politika ng Korea. Bawat isa sa kanila ay isang time traveler, na inilagay ni Sigma sa posisyon. Masasabing kinokontrol na ni Sigma ang buong pulso ng bansa. Ngayon, isinama niya si Sungbu sa kanyang panig, na may balak na gumawa ng upload system. Ipinakita ni Sigma sa lahat ang video ni Taesul, na may hawak na baril na nakatutok sa kanya. Konting na lang ay nailigtas na sana ang mundo, ngunit muling pinalampas ni Taesul ang pagkakataong ito. Isang bigla ang tawag ang dumating, sinagot ni Taesul ang tawag, at ang boses ni Sigma ang narinig. Ang taong ito ay talagang naglalaro sa oras sa kanyang palad. Sa harap ng paghahamon na ito, naghanda na rin si Taesul na magpaputok ng baril. Ginawa ni Sigma ang katawan ng kanyang kapatid na hostage para takutin siya. Kahit na ang alaala ng kanyang kapatid ay nakatago sa daloy ng panahon, ang kanyang katawan ay nanatili sa kamay ni Sigma. Nagbanta muli si Sigma na kung magpapaputok si Taesul ngayon, agad na mawawala si Seo-hae. Hindi mahalaga kung totoo o hindi ang balita, sa harap ng kanyang kahinaan, tanging ang pagbitaw ng baril ang magagawa ni Taesul. Sa sandaling ito, dumating din si Bong Son na may dalang pakete.
Ibinigay niya ang pakete kay Seohae, binuksan ito, at sa loob ay isang kamay at isang larawan para sa anak ni Seohae. Ang lahat ay nasa loob ng inaasahan ni Sigma. Nagalit si Seohae at gustong patayin si Sigma, ngunit pinigilan siya ni Taesul para sa kanyang kapatid at sa kanyang sariling buhay. Sa tabi, itinaas din ni Bungsam ang kanyang baril para sa kanyang pamilya, dahil hawak ni Sigma ang kanyang asawa at mga anak. Hinubad ni Sigma ang kanyang kamiseta, tila sinasabi ng sugat ng bala sa liig ang resulta. Ang lalaking ito na duguan ang buong katawan ay baliw na tumakbo sa mga lansangan, at sa likod niya ay isang babaeng may hawak na baril. Sa mata ng iba, malinaw na isang bigong pagpatay ito. Ngunit sa katotohanan, sisirain ng lalaking ito ang buong Korea sa hinaharap. Sa huli, nawala pa rin ni Seohae ang bakas ni Sigma at nawala rin ni Taesul ang bakas ni Seohae. Hindi nakalimutan ni Sigma na tawagan siya para insultuhin, na nagdulot ng matinding galit kay Taesul. Matapos harapin si Taesul, muling bumulong si Sigma kay Sungbu. Ang matatamis na salita ay lalong nagpalabo sa isipan ni Sungbu na sadyang mahina ang paninindigan at nagsimula siyang maghanda ng hardware para sa upload system. Samantala, ang software program para simulan ang upload system ay hahanapin ni Sigma kay Taesul. Hindi matanggap ni Seohae ang pagtatanggol ni Taesul sa kaaway na pumatay sa kanyang ama, kaya pinutol niya ang komunikasyon sa kanya. Sa sandaling ito, nahulog din si Taesul sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kapatid at ang kanyang minamahal ay parehong kanyang kahinaan, paano niya babasagin si Sigma? Ibinigay ng bodyguard. Maingat niyang binuksan ang kahon, at sa loob ay walang lihim na sandata, kundi isang purong puting pulbos. Nagkukuha si Taesul ng kaunting pulbos sa kanyang ilong, sumabog ang sakit sa kanyang ulo, at unti-unting lumitaw ang mga imahe ng hinaharap. Lumabas na ito ang abo ni Taesul na nakuha ng bodyguard, mula sa matandang babae sa hinaharap. Nagsimula ring malaman ni Seohae ang sitwasyon sa hinaharap matapos hawakan ang sarili niyang abo. Ang mga buto ay walang kaluluwa na parang isang bunto ng pinutol. Hindi kailangan ng hangin upang hipan, kailangan lang ng isang dakot upang kumalat. Ang mga alaala ni Han Taesul sa nakaraan at hinaharap ay unti-unting nagtutugma. Matapos matanggap ang ganoong propesya, sinimulan niyang suriin ang mga dokumento ng kumpanya. Paano ililigtas ni Han Taesul ang kapalaran ng mundo? Sa kabilang banda, si Sigma ay nakatayo sa ilalim ng kanyang bahay. Naririnig ang sarili niya sa nakaraan na binubugbog at binabasag ang mga bagay. Hindi niya napigilan ang kagustuhang gamitin ang baril upang tapusin ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang sarili sa nakaraan, upang makapaghiganti sa kanyang superior, ay kinuha ang bakal na tubo at binasag ang bintana ng kotse. Dahil masyadong madilim sa loob ng kotse, hindi nakilala ni Sigma na ang tao sa loob ng kotse ay ang kanyang sarili sa hinaharap. Ang kinabukasan ni Sigma ay umatras upang humanap ng makatakas, ngunit naharang ng isang sasakyan. Tuluyang nabasag ang bintana ng sasakyan at nagsimulang kumurap ang anino ng kinabukasan ni Sigma. Sa kritikal na sandali, lumabas ang kanyang asawa upang pigilan siya. Kinuha rin ng babaeng alagad ni Sigma ang kanyang baril at sa wakas ay nalutas ang panganib. Nakaharap sa sarili niyang kabaliwan, marahil ay walang luhang makapagpapahayag ng lahat para kay Sigma. Wala nang ibang mapupuntahan si Kang Seohae, kaya't napilitan siyang pumunta sa lugar na pinakapamilyar sa kanya, isang kanlungan. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ina, nanirahan siya rito kasama ang kanyang ama at tumanggap ng kinakailangang pagsasanay sa pagkaligtas. Sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang ama, si Seohae ay naging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ni Seohae na mayroon ng senyales ng mga taong naninirahan sa shelter. Agad siyang naging alerto. Dumating din si Taesul dito. Sinabi niya kay Seohae na siya ang nagtayo ng shelter na ito. Nakita ni Taesul na hindi pa rin siya pinapatawad ni Seohae, kaya binigyan niya ito ng mas magaan na baril. Sa huli, ang mag-asawa na nag-away sa simula ay nagkaayos din, sa wakas ay bumitiw na si Seohae. Ipinasyal siya ni Taesul sa buong shelter. Gayunpaman, nang marinig ang buhay ni Seohae sa hinaharap, sinimula ni Taesul ang pagtatayo ng santuaryong ito. Ngayon, nagdagdag siya ng isang programa sa pinto para maprotektahan ang buhay ng ina ni Seohae. Sa puntong ito, sa wakas ay nalutas ng dalawa ang hindi pagkakaunawaan. Ikinuwento ni Seohae kay Taesul ang lahat ng kanyang mga alaala sa pamumuhay doon. Sa bihirang pagkakataon na mag-enjoy sa pribadong oras, nagmungkahi pa si Taesul ng ideya na gustong manirahan ng permanente dito kasama si Seohae. Ngunit napakabigat ng responsibilidad sa kanyang balikat, kaya ang ideyang ito ay mananatili lamang na pangarap. Sa sandaling ito, nagsimulang kumurap ang katawan ni Taesul. Ito ang presyo ng pagtingin sa hinaharap. Bago pa makareact si Seohae, kinulong na siya ni Taesul sa shelter. Sa pagkakataong ito, siya na lang mag-isa ang ako ng responsibilidad na iligtas ang mundo. Sadyang ipinaalam ni Taesul ang kanyang kinaroroonan sa Bureau of Control. Napansin ni Direktor Huang na wala si Seohae sa tabi niya, at agad niyang ibinalita ito kay Sigma. Ang hinaharap na walang partisipasyon ni Seohae, maging si Sigma ay hindi mahulaan. Tinawagan ni Taesul, opisyal na sinimulan ang kontra-atake kay Sigma. Ang hinaharap na walang partisipasyon ng isang mahalagang karakter ay parang paglalakbay ng walang mapa, walang nakakaalam kung saan pupunta. Inutusan ni Sigma si Direktor Huang na hanapin ang kinaroroonan ni Seohae.
Ang sitwasyong ito ay bago sa kanya, ngunit lalo itong nagpasigla sa kanya. Natagpuan ni Direktor Huang si Son Hyo na nag-iisa. Nang makita si Sigma, eksakto at bihasa ang posisyon ng pagluhod ni Son Hyo. Muling nagsimulang gumamit ng retorika si Sigma, sinisisi si Taesul. Inilabas niya ang larawan na nagpapakita ng huling pagpapakita ni Seohai. Sinabi kay Son Hyo na isipin kung saan posibleng nagpunta si Seohai. Bagaman tila hindi matalino si Son Hyo, sa pagkakataong ito ay naging matino siya at matatag na hindi naniniwala kay Sigma. Dahil masyadong mahina, kinailangan ni Sigma na gumamit ng matigas na pamamaraan. Ginamit niya ang pamilya ni Son Hyo para takutin siya. Pinilit si Son Hyo na makipagtulungan. Kinabukasan, magsisimula ang digmaan. Ang Pangulo ng South Korea at ang mga matataas na opisyal ay tumakas sa ibang bansa sa paraang Amerikano. Magtatago rin ang doktor kasama ang kanyang ina sa isang bunker. Hanggang sa huling sandali, hindi nakuha ni Sungbu ang puso ng doktor dahil sa kanyang puso, si Han Taesul lamang ang naroroon. Dinilaan ng aso ang lahat hanggang sa wala nang natira. Inihanda ni Han Taesul ang isang kontra-atake sa isang desperadong sitwasyon, natagpuan ang kanyang tanging kaalyado na si Bung Sam. Ngunit sa oras na ito, si Bung Sam ay mayroon na lamang ilang araw na nabubuhay. Dahil sa sobrang pakikipag-ugnayan sa kanyang kasalukuyang sarili, kung pipilitin niyang lumapit, mas mabilis siyang mamamatay kaysa sa digmaan. Pinagpalit ni Han Taesul ang buong pakete ng antibiotics para sa ilang baril mula kay Bung Sam. Nang makita na ang isang baliw na katulad niya ay sabik ding mamatay, pumayag si Bung Sam. Nakuha niya ang gusto niya. Lumapit si Han Taesul kay Bung Sam at nagsabi ng ilang salita. Nagbago ang mukha ni Bung Sam nang marinig niya ito. May misteryong nakatago sa mga salitang ito. Nakangisi, buong armado si Han Taesul, pumasok sa corporate time at kamatayan. Binaril ni Eng Yi-tang Huang ang isang shot, pagkatapos ay tinawagan si Sigma. Magsisimula na ang huling labanan. Ang duguan na lalaki ay sumugod sa istasyon ng pulisya. Nagulat siya ng krimen sa pulisya, ngunit dahil sa napakaraming presidents, walang naniwala sa kanya. Isa pang kwento ng lobo ang dumating.